Ibigay mo ang 5 milyong piso para sa dream house namin o hindi ka na namin ituturing na pamilya, dumagundong ang boses ng anak kong si Paolo sa gitna ng Noche Buena, nanginginig sa galit. Ngumiti lang ako ng malumanay, iniabot sa kanya ang sobre, alam kong simula pa lang ito. Nang buksan niya ito, napanganga siya at napasigaw, hindi ito totoo, pero hindi mananatiling walang parusa ang pagtataksil. Mas matindi pa sa inaakala niya ang magiging ganti. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe na sa channel at i-comment kung anong oras na dyan sa inyo ngayon. Nananatiling hindi nagagalaw ang lechon sa lamesa, umuusok pa ang balat nitong kulay ginto, na para bang isang babalang dapat ko nang pinansin kanina pa. Ang tinidor ng anak kong si Paolo ay paulit-ulit na tumatama sa kanyang plato. Bawat tunog ay parang isang countdown sa isang bagay na hindi ko pa matukoy, ngunit nararamdaman kong namumuo sa hangin sa loob ng aking dining room, parang kuryente bago ang kidlat. Dad, alam niyo ba na ang mga De La Cruz, nakuha na nila yung bahay sa Ayala Alabang? Sabi ng manugang kong si Sandra, sa boses na may sinadyang pagiging kaswal na laging nauuna sa isang kalkuladong hirit. Tinutusok-tusok niya ang kanyang pagkain pero hindi naman kinakain. 4 na kwarto, 3 banyo. Nag-post si Linda ng mga litrato kahapon. Ang ganda ng kusina. Tumango lang ako habang pinapanatili ang atensyon sa paghiwa ng aking pagkain. 38 taon sa real estate ang nagturo sa akin na kilalanin kung may nag-umpisa ng isang pitch. Ang mga daliri ni Sandra na may manicure ay isang beses na tumapik sa kanyang baso ng alak, isang senyales na hindi niya alam na meron siya. Mabuti para sa kanila, sabi ko. Mas bata sila sa amin, dagdag ni Paolo, tumatalim ang tono. Si Mark, paakyat pa lang sa kumpanya niya. Walang mana, walang tulong mula sa pamilya. Naitawid lang nila. Ang 14 na anyos kong apo, si Glenn, ay umayos ng upo sa tabi ko, nakatutok ang mga mata sa kanyang plato. Sa tapat niya, si Trisha ay abala sa kanyang telepono na may halatang pagkukunwari, ngunit napansin ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. Alam ng mga bata na may parating. Natutunan na rin nila ang instinct na mabuhay na mayroon ako noong kaedad nila, noong ang mood ng sarili kong ama ay kayang gawing interogasyon ang isang simpleng hapunan. Masyado namang malaki ang bahay na to para sa isang tao lang, patuloy ni Paolo, itinuturo gamit ang tinidor ang kabuuan ng dining room namin. Ang chandelier na pinili ng yumaong asawa ko 30 taon na ang nakalipas ay nagbibigay ng mainit na ilaw sa mahogany na lamesa. 4 na kwarto tapos nag-iisa ka lang dito. Hindi praktikal sa gastusin. Ayan na ang panimulang hirit. Gusto ko ang maluwag na espasyo, sabi ko ng mahinahon. Well, wala kaming ganyang luho. Hindi umabot sa mata ang ngiti ni Sandra. 3 taon ka na naming tinutulungan na i-maintain itong lugar, Dad. Nagbabayad ng bills, nag-aayos ng mga sira, sinisigurong hindi ka nag-iisa. Hindi ko naman kayo hiniling na tumira dito, mahina kong sabi. Tumigas ang panga ni Paolo, lumitaw ang ugat na palatandaang malapit na siyang magalit. Namana niya yun sa akin, kahit na natutunan ko ng kontrolin ang sa akin dekada na ang nakalipas. Siya, hindi pa. Hindi yan ang punto. Inilapag niya ang kanyang tinidor ng may sapat na lakas para mapaatras si Glenn. Ang punto ay nahanap na namin ang aming dream house. Sa wakas, isang tunay na pagkakataon. Congratulations, sabi ko. Saan yan? Sa Lakeside Drive sa Ayala Alabang. Naging excited ang boses ni Sandra at nawala sandali ang kanyang maskara. Bagong gawa, luxury finishes, 5 kwarto. May special rate ang developer, 75 milyon lang. Uminom ako ng tubig para magkaroon ng oras na mag-isip. Isang property sa Alabang sa ganyang presyo ay nangangahulugang may malubhang issue sa istruktura o pinalobong appraisal. Umaasa ang nagbebenta na may isang sabik na bibili na hindi na magtatanong. Automatikong pumasok ang aking profesional na instinct, iniisa-isa ang mga red flag. Malaking investment yan, sabi ko. Kinabukasan namin to, sabi ni Paolo. Kailangan naming kumilos agad. Kailangan nila ng 5 milyong piso na down payment bago mag-January 15 para ma-hold ang property. Natahimik ang dining room, maliban sa lumang orasan sa pasilyo na patuloy sa pagtik. Ramdam ko ang lahat ng kanilang mga mata sa akin. Si Paolo, mapanghamon. Si Sandra, gutom. Si Trisha, mausisa. Si Glenn, nag-aalala. 5 milyong piso, ulit ko. Cash, mabilis na dagdag ni Sandra. Kailangan ng developer ng cash para sa deposito.
Hindi pwedeng tawaran. Inilapag ko ang baso ng tubig at tinitigan ang aking anak sa kabilang dulo ng lamesa. At sinasabi mo to sa akin dahil. Sumandal si Paolo, nakapatong ang mga braso sa lamesa. Dahil ibibigay mo sa amin ang pera, Dad. Pamilya tayo. Itong bahay na to, malawak niyang ikinumpas, ay nagkakahalaga ng 45 milyon. May equity ka. May retirement savings ka. Barya lang sa iyo ang 5 milyon, pero para sa amin, ito na ang lahat. Barya lang sa akin, sabi ko, nilalasap ang bawat salita. Alam mo ang ibig kong sabihin. Nagsimula nang magkaroon ng talim ang boses ni Paolo, yung tipo na malapit na siyang magsabi ng isang bagay na hindi na niya mababawi. 67 ka na. Gaano ka pa katagal balak manirahan sa museong ito? Para saan mo pa iniipon lahat yan? Paolo, sinimulan ko. Hindi, Dad. Naging pasensyoso kami. Nariyan kami para alagaan ka, isinakripisyo ang sarili naming buhay para masigurong maayos ka. At ngayon, iisa lang ang hinihiling namin, isang investment sa kinabukasan ng anak mo, sa kinabukasan ng mga apo mo, tumaas ang kanyang boses. Kaya ganito ang mangyayari. Ibibigay mo sa amin yung pera para sa down payment, o lilinawin mo kung saan kami lulugar. Kung saan kayo lulugar, mahina kong tanong. Itinulak ni Paolo ang kanyang upuan at tumayo, ang kanyang 6 na talampakang taas ay nangingibabaw sa lamesa. Hinawakan ni Sandra ang kanyang braso, pero hindi ito para pigilan. Siya. Ito ay pag-udyok. Nababasa ko ito sa ayos ng kanyang mga balikat, sa nasisiyahang kislap sa kanyang mga mata. Planado nila ito. Maaaring tulungan mo ang pamilyang ito, sabi ni Paolo, ang kanyang boses ay pumuno sa aking dining room na parang malamig na tubig. O hindi ka na magiging parte nito. Pili ka, Dad. 5 milyong piso, o hindi mo na makikita ang mga apo mong ito. Wala nang mga Sunday dinner. Wala nang mga holiday. Mamamatay kang mag-isa sa malaking bahay na ito kasama ng iyong mga antigong orasan at propesyonal na dangal at walang sinumang mangingialam sa iyo. Kumalatog ang tinidor ni Tricia sa kanyang plato. Namutla ang mukha ni Glenn, pero nanatili ang mga mata ko sa aking anak. Pinapanood siyang mag-transform sa isang taong halos hindi ko na makilala, o marahil isang taong matagal ko nang ayaw kilalanin. Tumagal ang katahimikan ng 5 segundo, 10, 15. Pagkatapos ay tumayo ako, ang pagkaskas ng aking upuan sa sahig ay parang tunog ng isang pintong nagsasara. Babalik lang ako, sabi ko. Naglakad ako papunta sa aking study, sinusukat at kalmado ang bawat hakbang, sa kabila ng adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Sa likod ko, narinig kong may ibinulong si Sandra kay Paolo. Narinig ko ang kanyang kumpiyansang tawa bilang tugon. Akala nila nanalo na sila. Akala nila babalik ako na may dalang tseke, may pangako, may pagsukong nakabalot sa isang regalo. Ang puting sobre ay nasa drawer ng aking mesa kung saan ko ito inilagay 4 na araw na ang nakalipas, eksakto kung saan ko alam na maaaring kailanganin ko ito. Kinuha ko ito, naramdaman ang bigat nito, halos wala, papel at tinta lang, at naisip kung paano ang isang bagay na napakagaan ay maaaring magdala ng napakabigat na katotohanan. Pagbalik ko sa dining room, nakangiti na si Paolo, yung mayabang at nagwawaging ngiti na nagsasabing alam na niya mula pa sa simula na gagana ang kanyang ultimatum. Ang mga mata ni Sandra ay kumikinang sa tagumpay. Maging si Tricia ay sumigla, marahil kinakalkula na kung ano ang magiging parte niya sa kasaganaan sa alabang. Tanging si Glenn lang ang mukhang masama ang pakiramdam. Inilagay ko ang sobre sa lamesa sa harap ng plato ni Paolo. Heto, simpleng sabi ko. Kinuha ito ni Paolo, kumpiyansa ang kanyang mga daliri habang pinupunit ang selyo. Pinanood ko ang kanyang mukha habang inilalabas niya ang dokumento, pinanood ang kanyang ngiting mag-freeze, pinanood ang pagkalito na naging pag-unawa hanggang sa naging takot. Ano to, simula niya? Deklarasyon ng Living Trust para sa property sa 1,847 Timber Ridge Road, mahina kong sabi. May petsang December 20, 2024, notaryado at na-file na sa County Recorder's Office. Ako ang nag-iisang benepisyaryo at trustee. Ang bahay ay hindi maaaring ibenta, isanla, o ilipat nang wala ang aking malinaw na nakasulat na pahintulot na wala akong legal na obligasyong ibigay. Namuti na parang papel ang mukha ni Paolo. Inagaw ni Sandra ang dokumento mula sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa mga legal na salita na may papalaking pagkasindak.
Protektado ang bahay, patuloy ko. Anumang pagtatangkang angkinin ang pagmamay-ari, pekin ang aking pirma, o mapanlinlang na kumuha ng utang gamit ang property na ito bilang collateral ay haharapin ng agarang legal na aksyon. Gusto kong siguruhin na lahat tayo ay nagkakaintindihan kung saan tayo lulugar. Ikaw, Lee. Basag ang boses ni Paolo. Hindi ito totoo. Hindi mo magagawa. Hindi mo gagawin. Ginawa ko. Noong Huwebes, sa katunayan. Ang nakakatuwa sa pagiging isang real estate appraiser sa loob ng 38 taon. Malalaman mo kung sinong mga abogadong dalubhasa sa proteksyon ng ari-arian. Tumayo si Sandra ng napakabilis kaya tumumba ang kanyang upuan. Walang utang na loob na matanda. Ibinigay namin ang 3 taon ng aming buhay para sayo. Walang humiling sa inyo, sabi ko. Ang kalmado sa aking boses ay nagulat maging sa akin. Lumipat kayo dito dahil nawala ng trabaho si Paolo at hindi na makabayad ng upa. Binigyan ko kayo ng tahanan. Iyon ay kabutihang loob, hindi pagkakautang. Hindi ito maaaring maging legal. Nanginginig ang mga kamay ni Paolo habang hawak ang dokumento. Hindi mo kami basta-basta pwedeng i-lock out sa aming mana. Hindi pa niyo ito mana. At dahil sa usapan natin ngayong gabi, kinuha kong muli ang aking baso ng tubig, uminom ng dahan-dahan, pinag-iisipan ko ng mabuti kung ano ang iwan ko at kanino. Nagpalit-palit ang emosyon sa mukha ni Paolo, masyadong mabilis para bilangin. Gulat, galit, takot, kalkulasyon. Sa huli, kinuyumos niya ang papel sa kanyang kamao at inihagis sa lamesa. Hindi pa ito tapos, Dad. Ginawa mo lang ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo. Nagmarsa siya papunta sa pinto, kasunod si Sandra, na kinukuha na ang kanyang telepono. Nag-atubili si Tricia, tumingin sa pagitan ng kanyang mga magulang at sa akin, bago sumunod ng may halatang pag-aalinlangan. Naiwan si Glenn na nakaupo, ang kanyang batang mukha ay pinaghalong ginhawa at pangamba. Lolo, mahina niyang sabi. Ipinatong ko ang isang kamay sa kanyang balikat. Okay lang, apo. Umakyat ka na sa taas. Hindi ka kasali rito. Nang makaalis siya, naiwan akong mag-isa sa aking dining room, nakatingin sa malamig na lechon, sa mga pagkain hindi nagalaw, sa mga baso ng alak na kalahati pa ang laman. Ang lukot na dokumento ay nasa lamesa na parang ebidensya ng isang krimen na nagsisimula pa lang. Matatag ang aking mga kamay habang dinadampot ko ang aking plato at dinala ito sa kusina. 3 taon. Nanirahan sila sa ilalim ng aking bubong sa loob ng 3 taon, at kinumbinsi ko ang aking sarili na tinutulungan ko silang makabangon. Sinabi ko sa sarili ko na ang mga dumaraming hiling ni Paolo ay pansamantalang stress lang, na ang pagiging entitled ni Sandra ay paraan lang niya para makayanan ang kanilang sitwasyon. Nagsinungaling ako sa aking sarili, at ngayong gabi, habang nakatayo sa aking kusina at naglalagay ng mga pinggan sa dishwasher, inamin kong alam ko na ang katotohanan sa loob ng maraming buwan, marahil mas matagal pa. Ang tanong ay kung ano ang gagawin ko tungkol dito. Dumating ang December 26 na may kakaibang katahimikan na sumusunod sa mga pagsabog sa pamilya. Si Paolo at Sandra ay nanatili sa kanilang silid sa itaas buong umaga, sarado ang kanilang pinto, paminsan-minsan ay tumataas ang mga boses sa pagtatalo, ngunit hindi sapat ang lakas para marinig ko ang mga tiyak na salita. Umalis si Tricia bago mag-umaga para manatili sa isang kaibigan. Tanging si Glenn lang ang naglakas loob na bumaba, pumasok sa aking basement workshop, kung saan sinusuri ko ang isang pocket watch mula 1,872. Pwede po bang tumulong, tanong niya, alanganin ang boses sa may pintuan. Lagi. Itinuro ko ang upuan sa tabi ng aking workbench. Iabot mo sa akin ang magnifying glass. Nagtrabaho kami sa komportableng katahimikan sandali, tulad ng ginawa namin ng 12-12 beses sa nakalipas na 3 taon. Namana ni Glenn ang aking pasensya sa mga mekanikal na bagay, ang aking pagpapahalaga sa eksaktong pag-click ng mga gear na magkakasama. Wala sa kanya ang pangangailangan ng kanyang ama na punan ng salita ang bawat katahimikan. Lolo, sa wakas ay sabi niya, narinig ko si Dad sa telepono kagabi pagkatapos mong matulog. Pinanatili ko ang aking mga mata sa mekanismo ng relo, kahit na tumalas ang aking atensyon. May kausap siya tungkol sa mga dokumento, tungkol sa pangalan niyo na nakalagay sa mga bagay. Ang mga daliri ni Glenn ay nagpilipit sa kanyang kandungan. May sinabi siya tungkol sa mga pirma at kung paano walang makakaalam ng pagkakaiba.
Ang maliit na gear na hawak ko ay nahulog mula sa aking tweezers. Inilapag ko ng maingat ang aking mga gamit, binibigyan ang sarili ng oras para mag-isip. Ano pa ang narinig mo? Nagalit siya nang sabihin ng kausap niya na hindi gagana. Tapos sabi niya, bumaba ang boses ni Glenn na halos pabulong na lang, sabi niya hahanap sila ng ibang paraan. Na magsisisi ka daw sa pagpapahiya sa kanila. Tiningnan ko ng maayos ang aking apo, pagkatapos ay nakita ko ang takot at pagkalito sa kanyang batang mukha, at may naramdaman akong lamig na namuo sa aking dibdib. Hindi ito palalampasin ni Paolo. Ang living trust ay isang pananggalang, ngunit malinaw na minaliit ko kung hanggang saan ang kayang gawin ng aking anak. Salamat sa pagsasabi sa akin, mahina kong sabi. Kailangan ng tapang para gawin yan. May problema po ba tayo? Tanong ni Glenn. Wala, matatag kong sabi. Wala kang problema. Wala sa mga ito ang kasalanan mo. Ngunit nagsisimula kong mapagtanto na baka mas malaki ang problema ko kaysa sa inaasahan ko. Ang tawag sa telepono ay dumating ng hapong iyon, December 27, habang sinusuri ko ang aking mga bank statement sa aking study. Ang caller ID ay nagpakita ng si Pambansang Bangko. Ella Santos, si Emma Dizon po ito mula sa aming loans department. Tumatawag po ako tungkol sa isang aplikasyon na natanggap namin para sa isang home equity line of credit. Ang mga papeles ay nagpapakita ng isang hiling para sa 2.5 milyon laban sa inyong property sa 1,847 Timber Ridge Road. Nanlamig ang aking dugo. Wala akong isinumiting anumang aplikasyon. Nagkaroon ng isang paghinto. Ang aplikasyon po ay may petsang December 15, sir. Mayroon itong pirma ninyo o kung anuman ang mukhang pirma ninyo. Kailangan naming i-verify ang mga request na ito sa telepono bago iproseso. Hindi ko pirma yan, mariin kong sabi. Gusto kong kanselahin agad ang aplikasyong yan, at gusto kong padalhan nyo ako ng kopya nito. Isa pang paghinto, mas mahaba sa pagkakataong ito. Ella Santos, kung inaakusahan nyo ng fraud. Hindi ako nag-aakusa. Sinasabi ko na may pumeke sa aking pirma. Gusto ko ng dokumentasyon ng pagtatangkang ito. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nakaupo ako at nakatitig sa aking kalendaryo. December 15, 9 na araw bago na i-file ang trust, 9 na araw bago ang Noche Buena confrontation. Sinubukan ni Paolo na umutang laban sa aking bahay bago ko pa ito naprotektahan. At nang banggitin kong may kakaiba akong nararamdaman sa ilang mga sulat kamakailan, tiniyak niya sa akin na maayos ang lahat, na tinutulungan niya ako sa pamamagitan ng pag-aayos ng aking mga papeles. Akala ko nagmamalasakit siya. Nagtatakip lang pala siya ng kanyang mga bakas. Binuksan ko ang aking file cabinet at sinimulang suriin ang mga dokumentong pinansyal nang may metodikal na atensyon sa detalye na nagpagaling sa akin sa aking trabaho. Mga credit card statement, bank records, mga board ng retirement account. Bawat pahinang binubuklat ko ay nagbubunyag ng mga bagong tanong, mga bagong pagkakaiba. 3 credit card na hindi ko matandaang binuksan, lahat ay nagpapakita ng aking address, lahat ay may mga balance na malapit na sa kanilang limit. Kabuang 3.5 milyon. Ang mga binili ay mula sa mga mamahaling bag hanggang sa electronics hanggang sa 1 linggong biyahe sa Boracay. Hindi ako kailanman nag-withdraw mula sa aking retirement account. May petsang August 2023. 1.8 milyon. Ang nakasulat ay Emergency Family Medical Expenses. Walang emergency, walang krisis sa kalusugan, pera lang na nawala. At nang tanungin ko si Paolo tungkol sa aming pananalapi noong taglagas na yon, tiniyak niya sa akin na maayos ang lahat. Sumandal ako sa aking upuan. Ang mga papel ay nakakalat sa aking mesa na parang ebidensya sa isang crime scene. 3 taon. Sistematiko nila akong pinagnakawan sa loob ng 3 taon, at masyado akong nagtiwala o sadyang nagbulag-bulagan para makita ito. Bumalik ang isip ko noong 2021 nang unang tumawag si Paolo para sabihing natanggal siya sa dealership. Restructuring, sabi niya, wala akong magagawa. Naniwala ako sa kanya. Inalok ko agad sila ng lugar na matutuluyan dahil ganoon ang ginagawa ng mga ama. Ganoon ang ginagawa ng pamilya. Naalala ko ang pagtulong sa kanila na lumipat noong Setyembre. Kung paano tiningnan ni Sandra ang aking bahay na may halos hindi maitagong pagkadismaya. Kung paano nagbiro si Paolo tungkol sa pagtitiis sa lumang bahay ni Dad. Pinagtawanan ko lang ito. Stressed sila.
Sinabi ko sa sarili ko, nawalan sila ng kita, ng apartment, ng kalayaan. Normal lang ang kaunting sama ng loob. Ngunit ngayon naalala ko ang iba pang mga sandali. Si Paolo na humihiram ng aking credit card para sa groceries at ibinabalik ito pagkatapos ng ilang oras. Si Sandra na nagbubuluntaryong tumulong na ayusin ang aking mga dokumentong pinansyal. Mga sulat na nawawala. Mga statement na hindi ko nakita. Sa tuwing may tinatanong ako, may paliwanag si Paolo. Sa tuwing nagdududa ako, kinukumbinsi ko ang sarili kong magtiwala. Dahil anak ko siya. Dahil pinalaki ko siyang maging tapat. Dahil gusto kong maniwala na anuman ang kanyang mga pagkakamali, anuman ang kanyang mga pagsubok, hindi niya pagnanakawan ang sarili niyang ama. Nagkamali ako. Dahan-dahang dumating ang galit, namumuo na parang tubig sa likod ng isang dam. Hindi ang pasabog na galit na ipinakita ni Paolo sa hapunan, kundi isang bagay na mas malamig, mas kontrolado, ang uri ng galit na nagmumula sa pag-alam na naloko ka ng isang taong minahal mo. Inisip ko ang sandaling tumayo si Paolo sa harap ng lamesa. Ang kanyang boses ay puno ng makatarungang galit habang humihingi ng 5 milyong piso. Ang kapal ng mukha. Nagnakaw na siya ng mahigit 5 milyon mula sa akin sa pamamagitan ng pandaraya at identity theft. At may lakas pa siyang loob na humingi ng higit pa habang nagbabantang ilayo sa akin ang kanyang mga anak. Nag-vibrate ang aking telepono, isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Kailangan nating mag-usap. Hindi pa ito tapos. Binura ko ito. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghanap ng mga abogado. Hindi lang basta-basta mga abogado, mga espesyalista. Mga estate attorney, mga criminal defense attorney na humahawak ng financial fraud. Dahil ang babala ni Glenn tungkol sa tawag ng kanyang ama ay nagbigay linaw sa isang bagay para sa akin. Hindi na ito tungkol sa pagprotekta lang sa aking sarili. Ito ay tungkol sa paglaban. Pagsapit ng December 20, nakaupo na ako sa opisina ni Atty. Ricardo Ricky Hernandez sa Ortigas. Isang folder ng mga dokumento ang nakakalat sa kanyang conference table. Si Ricky ay 52, may kulay pilak na buhok at ang uri ng kalmadong kilos na nagmumula sa paggugol ng mga dekada sa paghawak ng pinakamasamang araw ng ibang tao. N. Santos, sabi niya matapos suriin ang mga credit card statement at bank records. Naiintindihan niyo ba kung ano ang hawak ninyo? Identity theft, fraud, forgery. Pinanatili kong pantay ang aking boses. Sapat para sa mga kasong kriminal. Tinapik ni Ricky ang piniking loan application. Maraming felonies sa katunayan. Seryoso ang batas sa Pilipinas sa financial exploitation ng mga matatandang miyembro ng pamilya. Kung itutuloy natin ito sa paraang kriminal, ang iyong anak at manugang ay maaaring makulong ng matagal. Ayoko niyan, mabilis kong sabi. Tinaas ni Ricky ang isang kilay. Kung gayon, ano ang gusto ninyo? Inisip ko ang banta ni Paolo, ang pamamata ni Sandra, ang paraan ng pagplano nila sa kanilang Christmas ambush, kumbinsido na susuko ako sa ilalim ng pressure. Tungkol sa 3 taon ng kasinungalingan, manipulasyon, at ninakaw na tiwala. Gusto kong maibalik ang pera ko, sabi ko. Lahat ng iyon. At gusto kong maintindihan nila na may mga kahihinatnan. Mga kahihinatnan na walang criminal prosecution, sumandal si Ricky sa kanyang upuan. Mangangailangan yan ng mas maingat na diskarte. Nakikinig ako. Gumugol kami ng 3 oras sa pagbuo ng estratehiya. Idokumento ang lahat. I-secure ang lahat ng account. Mag-file ng fraud reports sa mga credit agency. I-report ang pagtatangkang pameke sa bangko, ngunit huwag munang magsampa ng mga reklamong kriminal. Bumuo ng isang komprehensibong talaan ng bawat maling transaksyon, bawat peking pirma, bawat hindi otorisadong paggamit ng aking pagkakakilanlan. Ang layunin, paliwanag ni Ricky, ay lumikha ng sapat na legal na pressure upang wala silang pagpipilian kundi makipagtulungan sa iyong mga tuntunin. Gusto mo ng pagbabayad? Gagawin nating mas masakit ang hindi pagbabayad kaysa sa pagbabayad sa iyo. December 31 na nang sa wakas ay naupo akong mag-isa sa aking study. Isang spreadsheet ang nakabukas sa aking laptop na nagpapakita ng buong saklaw ng pagnanakaw. 3.5 milyon sa mga peking credit card, 1.8 milyon mula sa aking retirement account, 2.5 milyon na tinangkang utangin sa pamamagitan ng home equity line. Kabuang 7.8 milyon ang sinubukan nilang kunin mula sa akin,
at napigilan ko sila bago pa man sila tuluyang magtagumpay. Sa labas ng aking bintana, naghahanda ang Quezon City para sa bagong taon. Ang mga paputok ay magbibigay liwanag sa kalangitan pagsapit ng hating gabi. Mag-inuman ang mga tao para sa mga bagong simula, mga bagong pagkakataon, mga mas magandang bukas. Tiningnan ko ang aking spreadsheet, ang malinis na mga kolum ng pagnanakaw at panlilinlang, at may naramdaman akong pumirme sa aking kalooban. Hindi eksaktong kalutasan, ngunit kalinawan. Sinabi ni Paolo na kailangan kong pumili sa pagitan ng pagbibigay sa kanila ng pera o pagiging hiwalay sa pamilya. Nagkamali siya. Hindi ako pumipili ng anuman. Binabawi ko ang kontrol. Ang aking mga daliri ay gumalaw sa keyboard. Ina-update ang isang dokumentong sinimulan ko ilang araw na ang nakalipas. Isang sistematikong plano para sa pagbawi, para sa hustisya. Para sa pagtiyak na mauunawaan ng aking anak at ng kanyang asawa kung ano talaga ang kahulugan ng pagnanakaw sa isang taong gumugol ng 38 taon sa pagbabasa sa pagitan ng mga linya ng mga real estate deal at pagtukoy ng pandaraya sa mga transaksyon sa ari-arian. Akala nila isa lang akong matandang may equity at retirement savings. Akala nila susuko ako sa ilalim ng pressure o pagkakasala o takot sa kalungkutan. Nagkamali sila ng kalkula. Isinara ko ang aking laptop at tiningnan ang pocket watch sa aking mesa. Nakalantad ang mekanismo nito, bawat gear ay kitang-kita sa liwanag ng ilaw. Ang mga sirang bagay ay maaaring ayusin kung naintindihan mo kung paano ito gumagana, kung mayroon kang pasensya at kasanayan upang maayos na ihanay muli ang bawat bahagi. Sira ang aking pamilya, matagal na, marahil bago pa man lumipat si Paolo. Marahil bago pa man siya mawala ng trabaho. Ngunit tapos na akong magpanggap na maaayos ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi ito sira. Tumulog ang orasan sa pasilyo ng 11. 1 oras bago maghating gabi. 1 oras bago magnegatibo 2025. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang aking notes app. Sa itaas, nagtype ako ng mga layunin sa Enero. Sa ibaba nito, sinimulan kong ilista kung ano ang kailangang mangyari. Gusto nila ng 5 milyong piso. CJ. Ibabalik nila sa akin ang bawat sentimong ninakaw nila, gusto man nila o hindi. Dumating si Marco Diaz sa bahay ko noong Enero 2, suot ang isang navy suit na medyo luma na, at may dalang leather briefcase na mukhang nakaligtas sa isang giyera. Siya ay 44, ayon sa rekomendasyon ni Ricky, isang dating forensic auditor na ipinagpalit ang corporate investigations para sa pribadong trabaho matapos mapagod sa pagprotekta sa mga kumpanyang hindi karapat-dapat protektahan. Elra Santos, kinamayan niya ako nang may mahigpit na hawak ng isang taong natutong magpakita ng kumpiyansa. Ipinadala na ni Atty. Hernandez ang mga paunang dokumento. Nasuri ko na ang mga credit card statement at ang withdrawal sa retirement account. Naupo kami sa aking study, sarado ang pinto laban sa anumang mausisang tainga sa itaas. Naririnig ko ang boses ni Sandra na nagmumula sa ikalawang palapag, nakikipag-usap sa telepono na may pilit na kasayahang ginagamit niya kapag may gusto siya mula sa isang tao. Ang kailangan ko, sabi ko, inilatag ang mga dokumento sa aking mesa, ay isang kumpletong larawan. Bawat transaksyon, bawat peking pirma, bawat kasinungalingang sinabi nila para makuha ang pera ko. Inilabas ni Marco ang isang laptop at isang digital recorder. Ikwento niyo sa akin ang timeline. Kailan sila lumipat? Setyembre 2021. Katatanggal lang ni Paolo sa trabaho niya sa dealership. Sabi niya restructuring, pero nalaman ko kalaunan na may mga financial irregularities sa kanyang departamento. Huminto ako, naalala kung gaano ako kasabik na tumulong, kung paano ko nilinis ang aking mga bakanteng silid at sinabihan silang kunin ang lahat ng oras na kailangan nila. Akala ko nagiging mabuting ama ako. Nagiging mapagtiwalang ama kayo, sabi ni Marco, neutral ang tono. May pagkakaiba, pero hindi niyo kasalanan na sinamantala nila ito. Sa sumunod na oras, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga sulat na nagsimulang mawala noong unang bahagi ng 2022. Ang mga pagkakataong tinulungan ako ni Paolo na ayusin ang aking mga papeles sa pananalapi. Ang mga credit card na hindi ko kailanman in-applyan ngunit lumitaw na may pangalan ko. Ang withdrawal sa retirement account na pinaliwanag ni Paolo bilang emergency family medical expenses, kahit walang emergency at walang krisis sa kalusugan. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Marco sa kanyang keyboard,
gumagawa ng mga spreadsheet at timeline na may kahusayan ng isang taong ginawa na ito ng 1,000 beses. Kailangan kong kumuha ng mga tala mula sa Register of Deeds, sabi niya. Kung sinubukan nilang mag-file ng mga dokumento sa paglilipat ng ari-arian, magkakaroon ng paper trail kahit na tinanggihan ang mga dokumento. Gaano katagal yan para sa mga talaan? 2 araw, marahil 3. Para sa buong pagsusuri sa pananalapi, tiningnan niya ang kanyang laptop. Makakapagbigay ako ng paunang resulta sa Enero 5. Nagbigay iyon sa akin ng 3 araw para magmatsyag at maghintay. 3 araw upang obserbahan si Paolo at Sandra na may bagong mga mata. Alam kung ano mismo ang kanilang ginawa, ngunit walang sinasabi, hinahayaan silang isipin na nakalusot sila. Nakakagulat na madali lang pala ito nang sinimulan kong bigyang pansin ang mga senyales na binaliwala ko sa loob ng 3 taon. Noong Enero 3, umakyat ako mula sa aking workshop at natagpuan si Sandra sa sopa, nag-scroll sa mga listahan ng real estate sa kanyang telepono. Hindi niya ako napansin sa simula, masyadong abala sa mga larawan ng mga granite countertop at mga spa bathroom. Nang sa wakas ay tuminala siya, mabilis siyang lumipat sa ibang api, ngunit hindi bago ko nakita ang presyo ng bahay na tinitingnan niya, 50 milyon. Nangangarap lang ng gising, sabi niya na may pilit ng ngiti. Tinitingnan kung ano sana ang mayroon tayo kung naging masupportive ka lang. Dahan-dahan akong tumango, pinapanood kung paano tumigas ang kanyang panga nang sabihin niya ang supportive, ang salitang pinili niya na nangangahulugang, handang mag-abot ng 5 milyong piso kapag hiniling. Maganda yang kusina, mahinahon kong sabi. Sayang lang ang market. Nanliit ang kanyang mga mata, sinusubukang alamin kung sarkastiko ako. Pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon, interesado, at pagkaraan ng ilang sandali ay nag-relax siya. Aangat din ang market, sabi niya. Lagi namang ganoon. At kapag nangyari yon, handa na kami. Gamit ang pera ko, ibig niyang sabihin. Gamit ang equity sa aking bahay o ang natitira sa aking retirement account o anumang iba pang mapipigan nila sa akin, bago ako magkaroon ng masamang lasa na mamatay at sirain ang kanilang timeline ng mana. Pumunta ako sa kusina para magtimpla ng kape, at sa may pintuan ay nakikita ko siyang bumalik sa kanyang telepono, mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri habang may tinetext. Marahil si Paolo, nag-strategize ng kanilang susunod na hakbang ngayong nabigo ang kanilang Noche Buena ambush. Ang coffee maker ay umugong at sumitsit, pinupuno ang kusina ng amoy ng sariwang kape, at naisip ko kung paano nagsimulang magtimpla ng kape si Sandra para sa akin tuwing umaga mga 6 na buwan na ang nakalipas. Ipinakita niya ito bilang isang maalalahaning kilos, dinadala ito sa aking study na may ngiti. Naantig ako. Ngayon ay iniisip ko kung ano ang ginagawa niya sa aking study habang iniinom ko ang kapeng iyon, anong mga dokumento ang kanyang kinukunan ng litrato, anong mga sulat ang kanyang inaayos, anong mga pirma ang kanyang pinapraktis. Nang gabing iyon, naupo ako sa hapagkainan at pinanood silang magtanghal ng teatro ng normalidad. Si Tricia ay walang ganang kumain sa tahimik, galit pa rin dahil kinaladkad siya palayo sa bahay ng kanyang kaibigan para makasama sa mga hapunan ng pamilya. Si Glenn ay tahimik na kumain, paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin na may nag-aalalang mga mata. Si Paolo ay nagkwento tungkol sa isang job interview na darating, ang kanyang boses ay kumpiyansa at makinis, ang parehong boses na ginamit niya para ipaliwanag ang bawat financial irregularity sa loob ng 3 taon. Sales position sa isang pharmaceutical company, sabi niya, hinihiwa ang kanyang manok ng may eksaktong mga galaw. Base salary plus commission. Pwedeng umabot ng 6 figures kung makukuha ko ang mga target ko. Umiti sa kanya si Sandra. Maganda yan, honey. Kita mo, bumabalik na sa ayos ang lahat. Gumawa ako ng angkop na mga tunog ng paghihikayat habang kinakalkula sa aking isip. Kung makukuha ni Paolo ang trabaho at magsisimula sa Pebrero, kung talagang maganda ang kanyang performance, kung ang commission structure ay kasing ganda ng sinasabi niya, baka makayanan na nilang magbayad ng upa sa isang lugar pagsapit ng tag-araw. Baka makaalis na sila sa aking bahay at dalhin ang kanilang mga pakana at mga peking pirma sa ibang lugar. Ngunit hindi nila gagawin yon. Dahil nagnakaw na sila ng mahigit 5 milyong piso mula sa akin, at ang pag-alis ngayon ay nangangahulugang mawawalan sila ng access sa anumang inaakala nilang maaari pa nilang makuha. Magandang balita yan, sabi ko. Sana magtagumpay ka. Ang ngiti ni Paolo ay nag-atubili sandali, isang micro-expression na dumaan sa kanyang mukha bago siya nakabawi.
Inaasahan niyang magiging mas masigasig ako, marahil, o mas guminhawa sa posibilidad na sila ay magiging financially independent na sa wakas. Wala siyang ideya na binibilang ko ang bawat kasinungalingan, kinakatalogo ang bawat manipulasyon, bumubuo ng isang kaso na magpapahirap sa kanila na umalis ng walang kahihinatnan. Noong Enero 5, nagpadala sa akin si Marco Diaz ng isang naka-encrypt na email na may 3 attachment. Binuksan ko ang mga ito sa aking study na nakalock ang pinto. Ang aking salamin sa pagbabasa ay nakapatong sa aking ilong habang sinisipsip ko ang bawat pahina ng dokumentadong pagnanakaw. Ang unang attachment ay nagdetalye ng pandaraya sa credit card. 3 card na binuksan sa pagitan ng Marso 2022 at Nobyembre 2023, lahat ay gumagamit ng aking LARA number at mga pekeng pirma. Kabuang gastos, 3.5 milyon. Hinimay ni Marco ang mga binili ayon sa kategorya, mga luxury goods, electronics, paglalakbay, pagkain sa labas. Natagpuan pa niya ang mga post sa Instagram mula sa account ni Sandra na nagpapakita sa kanya na suot ang isang Goxi handbag na binili sa isa sa aking mga peking credit card. Nagpo-post mula sa Boracay sa mga petsang tumutugma sa mga singil sa paglalakbay. Ang pangalawang attachment ay sumaklaw sa mga pagtatangkang paglilipat ng ari-arian. 2 quitclaim deed na na-file sa Register of Deeds, parehong noong 2023, parehong sinusubukang idagdag ang pangalan ni Paolo sa titulo ng aking ari-arian. Parehong tinanggihan. Ang una dahil kahina-hinala ang selyo ng notaryo. Ang pangalawa dahil ang ari-arian ay nasa living trust na nang i-file nila ito. Ang pangatlong attachment ay ang withdrawal sa retirement account. 1.8 milyon na kinuha noong Agosto 2023, pinahintulutan ng isang power of attorney na dokumentong hindi ko kailanman pinirmahan. Natagpuan ni Marco ang orihinal na papeles ng bangko at malapit ang pirma, ngunit hindi sapat. May nag-trace ng aking pirma mula sa ibang dokumento, marahil isa sa aking mga lumang appraisal report, ngunit nagkamali sila sa diin. Ang anggulo ng aking cursive na "ya" ay bahagyang mali. Sumandal ako sa aking upuan, ang mga dokumento ay nakakalat sa aking mesa na parang ebidensya sa isang paglilitis. Dahil yon talaga ito. Hindi isang paglilitis sa korte, hindi pa, kundi isang paglilitis ng karakter, kung hahayaan ko silang makalusot o kung lalaban ako. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Ricky Hernandez. Natanggap na ang report ni Diaz. Tawagan mo ako kapag handa ka ng magpatuloy. Dinampot ko ang telepono. Handa na ako, sabi ko nang sumagot si Ricky. I-file ang fraud reports sa lahat ng 3 credit card company. I-file ang reklamo sa bangko tungkol sa peking power of attorney. At padalhan si Paolo at Sandra ng opisyal na abiso na idinodokumento natin ang lahat. Magpapalala yan ng sitwasyon, babala ni Ricky. Malalaman nilang kumikilos ka na. Mabuti, sabi ko. Hayaan silang malaman. Hayaan silang gugulin ang susunod na ilang araw na nag-iisip kung gaano kalaki ang problema nila. Ang boses ni Ricky ay may bahid ng kasiyahan. Ihahanda ko ang mga papeles bukas ng umaga. Karaniwang tumutugon ang mga credit card company sa loob ng 72 oras kapag nai-report ang fraud na may ganitong antas ng dokumentasyon. Noong Enero 8, ipinadala ko ang mga fraud report sa pamamagitan ng opisina ni Ricky. Pagsapit ng Enero 10, nakatanggap ako ng kumpirmasyon na natanggap na ng lahat ng 3 credit card company ang mga reklamo at nagsisimula na ng investigasyon. Pagsapit ng Enero 12, nakatanggap sina Paolo at Sandra ng mga sulat sa koreo. Nasa workshop ako nang marinig ko ang sigaw ni Sandra mula sa itaas. Hindi isang sigaw ng takot, isang sigaw ng galit, ang uri na nagmumula sa isang taong ngayon lang napagtanto na gumuho na ang kanilang maingat na mga plano. Malalakas na yabag ang bumaba sa hagdan. Bumukas ng malakas ang pinto ng workshop at naroon si Paolo, namumula ang mukha, hawak ang isang sulat na nanginginig sa kanyang kamay. Ikaw ang may gawa nito. Iwinagayway niya ang sulat sa akin. Hinihingi ng mga credit card company ang agarang pagbabayad ng 3.5 milyon. Ni-block nila ang mga account, na-freeze ang lahat. Inilapag ko ang pocket watch na sinusuri ko at tiningnan siya ng mahinahon. Nag-report ako ng identity theft dahil may gumamit ng ERA number ko para magbukas ng mga credit card nang wala ang aking pahintulot. Alam mo ang tungkol sa mga card na yon? Alam ko ang tungkol sa pandarayang ginawa gamit ang pangalan ko, sabi ko.
Alam ko na may pumeke sa aking pirma, illegal na nagbukas ng mga account, at gumastos ng milyon-milyong piso sa mga luxury goods at bakasyon na hindi ko naman kinuha. At ngayon, alam na rin ng mga bangko. Lumitaw si Sandra sa likod niya, ang mukha ay puno ng galit. Sinira mo kami. Pamilya mo kami. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw, mahina kong sabi. Ang pamilya ay hindi pumimiki ng pirma at gumagawa ng identity theft. Binigyan kayo ng 30 araw ng mga credit card company para bayaran ang buong balanse. O ipapasa nila ito sa collections at kakasuhan kayo ng fraud. Wala kaming 3.5 milyon, basag ang boses ni Paolo. Alam mong wala kaming ganyang kalaking pera. Tinitigan ko siya sa mata. Kung gayon, hindi niyo sana ginastos. Ang bahay ay naging isang war zone ng katahimikan. Huminto na sa pakikipag-usap sa akin sina Paolo at Sandra maliban sa pamamagitan ng mga pilit na hiling o akusasyon. Nanatili sila sa kanilang silid sa itaas, ang kanilang mga boses ay tumataas at bumababa sa mga pagtatalo na hindi ko masyadong marinig ngunit madaling isipin. Si Tricia ay nawala sa bahay ng kanyang kaibigan sa loob ng ilang araw. Tanging si Glenn lang ang patuloy na pumupunta sa aking workshop, bagamat ngayon ay gabi na siya pumupunta pagkatapos matulog ng kanyang mga magulang. Natatakot sila, sabi niya sa akin noong Enero 14 na, pinapanood akong i-calibrate ang mga spring sa isang relo mula 1,903. Narinig kong umiiyak si Mama. Sabi niya mawawala daw sa kanila ang lahat. Nawala na sa kanila, sabi ko, hindi malupit. Gumastos sila ng perang hindi kanila. Ngayon kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan. Ipakukulong mo ba sila? Tiningnan ko ang aking apo, ang kanyang nag-aalalang 14 na anyos na mukha, at nakaramdam ako ng kirot ng konsensya. Hindi para sa ginagawa ko kina Paolo at Sandra, kundi para sa epekto ng mga desisyon ng aking anak sa kanyang mga anak. Ayokong may makulong, sabi ko. Pero gusto ko ng hustisya. May pagkakaiba. Noong Enero 16 na, nalaman kong kumuha ng abogado sina Paolo at Sandra. Hindi kasing kalibre ni Ricky. Ito ay isang taong natagpuan nila sa pamamagitan ng isang kaibigan, ang uri ng abogado na nag-advertise sa mga bus bench at kumukuha ng mga kasong hindi tinatanggap ng ibang abogado. Nalaman ko dahil tumawag ang kanilang abogado sa opisina ni Ricky at tinawagan ako ni Ricky. Sinusubukan nilang sabihin na nagbigay ka ng verbal na pahintulot para sa mga credit card, sabi ni Ricky, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na ito ay inaasahan at katawa-tawa. Gusto ng kanilang abogado na mag-schedule ng isang pulong para pag-usapan ang isang settlement. Anong klaseng settlement? Gusto nilang pumirma ka sa isang pahayag na nagsasabing pinahintulutan mo ang mga card kapalit ng pagsang-ayon nilang bayaran ka ng hulugan sa loob ng 5 taon. Tumawa ako. Hindi ito isang kaaya-ayang tunog. So, gusto nilang mag-commit ako ng perjury para iligtas sila sa mga kasong fraud. At kapalit nito, baka bayaran nila ako ng 3.5 milyon sa loob ng 5 taon na walang interes at walang garantiya. Ganoon na nga. Sabihin mo sa kanila na hindi, at kung gusto nilang pag-usapan pa ito, kailangan sa isang formal na pulong kasama ang lahat ng partido. Noong Enero 23, nangyari ang pulong na iyon. Inayos nila ito sa isang coffee shop sa Green Hills, neutral na teritoryo, marahil umaasa na ang pampublikong lugar ay magpapanatili ng sibilidad. Dumating sina Paolo at Sandra kasama ang kanilang abogado, isang pawisang lalaki na nasa 50 na nagdangalang attorney. Marco Vega, na laging nagpupunas ng kanyang noo gamit ang isang panyo. Dala ko si Ricky, na naupo sa tabi ko na may uri ng kahinahunan na nagmumula sa pagkaalam na hawak mo ang lahat ng baraha. Ngunit hindi ko inaasahan ng notaryo. Bata siya, marahil 25, at laging sumusulyap kay Sandra na may kaba ng isang taong pinangakuan na ito ay magiging mabilis at madali. Mayroon siyang notary stamp sa lamesa sa harap niya at isang digital recorder sa kanyang pitaka na nakikita kong sumisilip. Nakita ito ni Ricky kasabay ko. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking braso, isang magaan na babala. El Santos, nagsimula si Atty. Vega, ang kanyang boses ay madulas sa peking kabaitan. Narito tayo ngayon para ayusin ang kapuspalad na hindi pagkakaunawaang ito. Naniniwala ang aking mga kliyente na mayroong verbal na kasunduan tungkol sa tulong pinansyal na ibinigay nila sa iyo sa nakalipas na 3 taon. Tulong na ibinigay nila sa akin, putol ko. Gusto kong marinig kung anong tulong iyon. Humigpit ang ngiti ni Vega.
Nakatira sila sa iyo, tumutulong sa pag-aalaga ng iyong ari-arian, nagbibigay ng kasama. Nakatira sila sa aking bahay ng libre habang ninanakaw ang aking pagkakakilanlan at pinipeke ang aking mga pirma, mahinahon kong sabi. Hindi pareho iyon. Sumandal si Sandra, ang kanyang mga mata ay mapula na parang galing sa iyak. Dad, please, sinusubukan naming ayusin ito. Kailangan lang naming kumpirmahin mo na alam mo ang tungkol sa mga credit card, na okay lang sa iyo na gamitin namin ang mga ito para sa mga gastusin ng pamilya. Gumana ang kamay ng notaryo patungo sa recorder. Tumayo si Ricky. Tapos na ang pulong na ito. Hindi gagawin ni Emma Santos ang mga pahayag na ito, na italaman o hindi, nang walang buong legal na pagsusuri. At para sa talaan, diretsong tiningnan niya ang notaryo, anumang pagtatangkang i-record ang pag-uusap na ito nang walang malinaw na pahintulot ng lahat ng partido ay iligal sa Pilipinas. Gayon din ang pagnotaryo ng isang pahayag na nakuha sa ilalim ng maling pagkukunwari. Namutla ang notaryo. Kinuha niya ang kanyang selyo at pitaka at umalis sa coffee shop nang napakabilis na halos matumba niya ang isang upuan. Nagkandautal-utal si Vega. Sinusubukan naming ayusin ito ng maayos. Hindi, mariing sabi ni Ricky. Sinusubukan niyong kunan ng pahayag ang aking kliyente na magagamit niyo para maiwasan ang mga kasong fraud. Hindi iyon mangyayari. Kung gusto ng inyong mga kliyente na pag-usapan ang tunay na pagbabayad, maaari nilang gawin iyon sa pamamagitan ng tamang legal na paraan. Kung hindi, tapos na tayo rito. Iniwan namin silang nakaupo sa lamesa. Ang maingat na makeup ni Sandra ay nagsisimula ng kumalat dahil sa totoong luha. Ang mukha ni Paolo ay isang maskara ng halos hindi makontrol na galit. Sa sasakyan ni Ricky pabalik sa kanyang opisina, sabi ko, nagiging desperado na sila. Mabuti. Ang mga desperadong tao ay nagkakamali. Tiningnan ako ni Ricky. Hanggang saan mo gustong itulak ito? Inisip ko ang 7.8 milyon na tinangka nilang kunin sa akin. Tungkol sa mga taon ng kasinungalingan at manipulasyon, tungkol sa nag-aalalang mukha ni Glenn at sa galit ni Tricia, at kung paano naging isang larangan ng digmaan ang aking bahay. Hanggang sa kailangan, sabi ko. Noong Pebrero 1, ipinadala ng mga credit card company ang kanilang mga opisyal na demand letter. Mayroon sina Paolo at Sandra hanggang Pebrero 28 para bayaran ang buong balance na 3.5 milyon o harapin ang collections at legal na pag-uusig. Nang araw din iyon, nalaman kong tinanggihan ng bangko na dapat magpopondo sa kanilang dream house ang kanilang loan application. Bumagsak ang kanilang credit score dahil sa mga fraud report, at walang nagpapautang na lalapit sa kanila ngayon. Ang bahay sa Lakeside Drive ay opisyal nang hindi naabot kamay. Nalaman ko dahil narinig ko ang boses ni Sandra sa mga heating vent isang gabi na nakikipag-usap sa telepono. Sabi ng bangko, sira na ang credit namin. Hindi kami maaprubahan para sa kahit ano. Wala na yung bahay na yon. Lahat ng pinaghirapan namin wala na. At lahat ng ito ay dahil nagdesisyon si Roberto na maging mapaghiganti. Ngumiti ako sa dilim ng aking workshop. Mapaghiganti. Iyon ang tawag niya sa paghahanap ng hustisya para sa pagnanakaw at pandaraya. Noong Pebrero 7, tumawag si Ricky na may interesanteng balita. Yung withdrawal sa retirement account, sabi niya. Sinuri ko na ang power of attorney na ginamit nila. Tiyak na peke ito at inamin ng bangko na nabigo ang kanilang proseso ng pag-verify. Pwede nating kasuhan para sa pagbawi pero abutin ng buwan ng litigasyon. Ano ang alternatibo? Sila mismo ang pagbabayari natin, hindi sa korte, kundi sa pamamagitan ng isang promissory note. Isang formal na kontrata na may mga tuntunin sa pagbabayad, mga parusa para sa mga hindi nabayarang hulog, at mga legal na kahihinatnan kung mag-default sila. Mapapatupad ba natin yan? Kung pipirmahan nila, tiyak. At sa ngayon, sapat na silang desperado para baka gawin nila. Noong Pebrero 1, pinagawa ko kay Ricky ng 2 dokumento. Ang una ay isang formal na hiling para sa buwanang upa, 70,000, na siyang patas na market rate para sa isang 4 na kwartong bahay sa Quezon City. Ang pangalawa ay isang abiso na kung hindi sila magsisimulang magbayad ng upa, mayroon silang 30 araw para lisanin ang lugar. Pinadala ko kay Ricky ang parehong dokumento sa pamamagitan ng certified mail. Nang pumasok si Paolo sa aking study ng gabing iyon, hindi siya kumatok. Binuksan lang niya ang pinto at tumayo roon, hawak ang mga sulat, ang kanyang ekspresyon ay nasa pagitan ng hindi makapaniwala at galit. Upa.
Tahimik ang kanyang boses na mas nakakatakot kaysa kung sumigaw siya. Sisingilin mo ng upa ang sarili mong anak. Sisingilin ko ang mga taong nagnakaw ng mahigit 5 milyon mula sa akin para sa pribilehiyong manatili sa aking ari-arian, sabi ko. Mukhang patas naman. Pamilya mo kami. Kung gayon sana umakto kayo na parang ganoon. Lumapit siya ng isang hakbang, at sa isang sandali ay inakala kong sasaktan niya ako. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, mabilis ang kanyang paghinga, lahat ng karisma at manipulasyon ay nawala na upang ipakita ang entitled at galit na lalaki sa ilalim. Ngunit hindi niya ako sinaktan. Sa halip, sinabi niya, magsisisi ka rito. Kapag nakabangon na kami ni Sandra, kapag naging matagumpay na kami ulit, magsisisi ka sa pagtrato mo sa amin ng ganito. At kapag dumating ang panahong iyon, huwag kang umasa ng anumang tulong mula sa amin. Huwag kang umasang makikita mo ang iyong mga apo. Huwag kang umasa ng kahit ano. Wala na akong inaasahan sa iyo, Paolo, mahina kong sabi. Iyon ang pagkakaiba natin. Akala mo ang pera ko ay sayo na. Alam ko na ngayon na ang tiwala ko ay akin para ibigay at sinira mo ito. Umalis siya, isinara ang pinto ng malakas na halos yumanig ang mga naka-frame na appraisal certificate sa aking dingding. Naupo ako sa aking study ng matagal pagkatapos noon, nakikinig sa lumang bahay na nananahimik sa aking paligid, iniisip ang landas na aking pinili. May oras pa para umatras, para patawarin ang utang, para hayaan silang manatili ng libre, at magpanggap na hindi nangyari ang nakalipas na 3 taon. Ngunit iyon na ang ginagawa ko sa loob ng 3 taon, nagpapanggap, nagbabaliwala, nagtitiwala gayong dapat ay nagbe-verify ako. Nag-vibrate ang aking telepono dahil sa isang email mula kay Marco Diaz. Subject line, karagdagang natuklasan, timeline ng pagtatangkang paglipat ng ari-arian. Binuksan ko ito at binasa ang kanyang detalyadong pagsusuri kung kailan sinubukan ni Paolo at Sandra na nakawin ang aking bahay. Ang mga petsa, ang mga peking dokumento, ang maingat na pagpaplano na napunta sa bawat pagtatangka. At doon ko naunawaan kung paano ko sila pagbabayarin sa kanilang ginawa. Hindi lang sa pera, bagamat babayaran din nila yon, kundi sa mga pangarap. Sa hinaharap na pinlano nila gamit ang aking yaman. Sa bahay na gusto nilang bilhin gamit ang aking equity. Sa komportableng buhay na inakala nilang maitatayo nila sa pundasyon ng aking tiwala. Nagbukas ako ng bagong dokumento sa aking computer at nagsimulang mag-type. Oras na para ipakita sa kanila kung ano ang itsura ng tunay na mga kahihinatnan. Dumating ang certified mail sa kanilang pinto noong Pebrero 11. Pinanood ko mula sa bintana ng aking study habang pinipirmahan ito ni Sandra. Nag-iwan ng mga mansa ang kanyang mga daliri sa electronic tablet na hawak ng kartero. Binaliktad niya ang makapal na sobre sa kanyang mga kamay, nakita ang address ng law firm ni Ricky Hernandez sa return label, at tumigas ang kanyang mukha. Hindi niya ito agad binuksan. Sa halip, idinikit niya ito sa kanyang dibdib at nagmamadaling pumasok sa loob, tinatawag si Paolo. Nagbilang ako hanggang 30 bago nagsimulang tumaas ang kanilang mga boses sa itaas. Hindi ko maintindihan ang mga salita, ngunit hindi ko na kailangan. Ang eviction notice at rent demand ay sapat na malinaw. 70,000 bawat buwan simula Marso 1 o lisanin ang lugar sa loob ng 30 araw. Sa edad na 67, natutunan ko na ang pasensya ay isang sandata na karamihan sa mga tao ay nakakalimutan. Pebrero 18, pumasok si Paolo sa aking study. Hindi na naman siya kumatok, itinulak lang ang pinto nang may sapat na lakas para umingit ang mga bisagra. Pula ang kanyang mukha, kitang-kita ang mga ugat sa kanyang sentido, ang uri ng galit na nagmumula sa isang taong napagtanto na nagkamali sila ng kalkula. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, mababa at mapanganib ang boses. Inilapag ko ang gear na sinusuri ko, bahagi ng isang pocket watch mula 1,924 at tiningnan siya ng mahinahon. Tungkol sa upa. Makatwiran naman para sa isang 4 na kwartong bahay sa Quezon City. Alam mo kung tungkol saan ito? Lumapit siya sa aking mesa. Sinusubukan mo kaming sirain? Sige, pero hindi mo na makikita ang mga apo mo. Kailanman. Lilipat kami sa Cebu, Davao, kahit saan na hindi mo sila maabot. Mamamatay kang mag-isa nang hindi sila nakikilala. Hinayaan kong tumagal ang katahimikan ng 5 segundo. 10. Mabilis ang kanyang paghinga, tensyonado ang mga balikat na parang boksingerong naghihintay ng bell. Bantabayan, Paolo. Isang pangako.
Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang record sa voice memo app. Inilagay ito sa aking mesa kung saan niya makikita. Maaari mo bang ulitin yan? Para sa talaan, binabantaan mo akong hindi ko makikita ang aking mga apo dahil hinihiling kong magbayad ka ng patas na upa para sa aking ari-arian. Ang kanyang mga mata ay napunta sa telepono pagkatapos ay bumalik sa akin. May nagbago sa kanyang ekspresyon, ang kalkulasyon ay pumalit sa galit. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Tapos na ang pag-uusap na ito, sabi niya, umatras patungo sa pinto. Pero huwag mong isipin na nanalo ka na, Dad. Hahanap kami ng paraan para makalusot dito. Pagkaalis niya, ipinadala ko ang recording kay Ricky na may simpleng tala, idokumento ito kasama ng iba. Dumating ang sagot ni Ricky sa loob ng ilang minuto. Naidokumento na. Pinapalakas nito ang ating posisyon kung sakaling ituloy nila ang anumang issue sa custody o visitation. Noong Pebrero 24, ipinadala ni Ricky ang formal na legal na demand, 30 araw para lisanin ang lugar o magsimulang magbayad ng 70,000 buwan ng upa. Kalakip nito ay isang hiwalay na dokumento, isang invoice para sa 1.8 milyon, ang halagang ninakaw mula sa aking retirement account na may kasamang panukalang plano sa pagbabayad. Hindi ko inaasahan na tatanggapin nila ito. Inaasahan kong magpapanik sila. Lumagpas sila sa aking mga inaasahan. Pebrero 27, bumalik ako mula sa hardware store at natagpuan si Sandra na nakaupo sa aking sala na may mga rental application na nakakalat sa coffee table. Tumingala siya nang pumasok ako, perpekto ang kanyang makeup sa kabila ng mapupulang mata. Sinusubukan namin, sabi niya, basag ang boses. Nag-apply na kami sa 6 na lugar pero ang credit namin. Hindi niya tinapos, tinitingnan ang mga papel na parang ebidensya ng mga krimen na hindi niya ginawa. Sira ang credit niyo dahil gumawa kayo ng fraud, mahina kong sabi. Hindi iyan isang bagay na nawawala lang sa mga aplikasyon. Nagkamali kami, tumaas ang kanyang boses. Pero pamilya mo kami. Kailangan ni Tricia at Glenn ng katatagan at itinataboy mo kami sa lansangan. Inaalok ko kayo ng pagkakataong manatili. 70,000 isang buwan. Yan ang usapan. Wala kaming ganyang kalaking pera. Kung gayon, iminumungkahi kong maghanap kayo ng trabaho. Kayong dalawa. Tumayo siya, hinablot ang mga aplikasyon na may nanginginig na mga kamay. Nagbago ka na. Ang lalaking kilala ko 3 taon na ang nakalipas ay hindi kailanman magiging ganito kalamig. Ang lalaking kilala mo 3 taon na ang nakalipas ay hindi alam na ninanakawan siya ng kanyang anak at manugang, sagot ko. Nagbabago ang mga tao kapag natuklasan nila ang katotohanan. Noong Marso 1, hindi sila nagbayad ng upa. Dumating at lumipas ang deadline ng walang tseke, walang usapan, walang pagkilala. Noong Marso 5, nagkakape ako sa isang coffee shop sa Tomas Morato, nagbabasa ng dyaryo, at ninanamnam ang pambihirang katahimikan nang may tumawag sa aking pangalan. Roberto Santos. Tumingala ako at nakita si Greg Reyes na papalapit sa aking mesa, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Si Greg ay 61, may kulay pilak na buhok na may uri ng presensya na nagmumula sa mga dekada sa real estate development. Nagtrabaho kami ng magkasama sa mga property valuation noong unang bahagi ng 2000 bago siya lumipat sa project management. Greg. Tumayo ako para kamayan siya. Ano na, 2 taon na rin yata. Pwede bang makiupo? Gumugol kami ng 20 minuto sa pagkukumustahan. Ang kanyang trabaho sa Precision Home Development, ang aking pagretiro, ang estado ng real estate market sa Metro Manila. Ordinaryong pag-uusap sa pagitan ng mga dating kasamahan. Ngunit may sinabi siyang nakakuha ng aking atensyon. Mayroon kaming isang luxury development sa Alabang na ilang buwan nang nakatenga, sabi ni Greg, hinahalo ang kanyang kape. Magandang property sa Lakeside Drive, pero parang hindi namin maibenta. Mahina ang market para sa ganyang presyo. Huminto ang aking tasa ng kape sa kalagitnaan ng aking bibig. Lakeside Drive. 234 Lakeside. Alam mo ba? Alam na alam ko. Ang address ay nakatatak sa aking isipan mula sa Noche Buena, mula sa mga hiling ni Paolo, mula sa desperadong social media post ni Sandra tungkol sa kanilang dream house. Narinig ko na yan, maingat kong sabi. Ano ang problema? Sa totoo lang, sa tingin namin ay naging optimistiko ang nakaraang appraiser.
Nakalista sa 75 milyon pero wala kaming nakukuhang seryosong interes. Itinutulak ko sa management na kumuha ng isang independent evaluator para makakuha ng makatotohanang pagtatasa. Huminga ako ng kape, bumibili ng oras habang ang aking isip ay mabilis na tumatakbo sa mga posibilidad. Anong uri ng evaluator ang hinahanap nyo? Sumandal si Greg sa kanyang upuan. Isang taong may karanasan sa luxury market, may integridad, at hindi matatakot na sabihin sa amin ang isang bagay na ayaw naming marinig. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Sa tingin ko, may kilala akong tamang tao para sa trabaho. Isang taong may kaalaman na tulad mo, sa totoo lang. Mga mamahaling residential properties, market analysis, mga makatotohanang valuations. Interesado ka ba sa isang consulting work? Kailangan namin ng isang taong hindi takot sabihin sa amin kung masyadong mataas ang presyo namin. Ang tadhana, naisip ko, ay may kakaibang paraan ng pag-timing. Maaari, sabi ko, magkano ang kabayaran? 450,000 kada buwan para sa halos 15 oras na trabaho, flexible ang schedule, karamihan ay pagsusuri ng mga ari-arian at mga ulat sa merkado. Nagpanggap akong pinag-iisipan ito kahit na desidido na ako. Ipadala mo sa akin ang mga detalye. Titingnan ko. Tinapos namin ang aming kape habang nag-uusap tungkol sa mga lumang proyekto, mga dating kasamahan, at kung paano nagbago ang industriya. Nang maghiwalay kami sa parking lot, iniabot sa akin ni Gary ang kanyang business card. Talagang natutuwa akong nagkita tayo ulit, Roberto. Kailangan namin ng mga taong hindi yes man. Ibinulsa ko ang card at nagmaneho pa uwi, ang isip ko'y gumagana na sa mga implikasyon nito. Ang dream house ni na Paolo at Sandra, ang ari-arian na hinihingi nila sa akin na bilhin sa halagang 5 milyon, ay pag-aari ng isang kumpanyang gustong kumuha sa akin para suriin kung ito ay masyadong mahal. Ang pagkakatugma ay halos parang tula. Dumating ang Marso 12 kasama ang mga papeles mula sa Prestige Homes Development, kontrata sa trabaho, non-disclosure agreement, listahan ng proyekto. Pinirmahan ko ang lahat sa opisina ni Atty. Reyes, kasama ang aking abogado na sinusuri ang bawat sugnay upang matiyak na walang conflicts of interest. Ito ay lehitimong consulting work, kumpirma ni Atty. Reyes. Nagbibigay ka ng propesyonal na serbisyo sa pagtatasa ng real estate. Ang katotohanan na ang isa sa kanilang mga ari-arian ay may kaugnayan sa iyong personal na sitwasyon ay nagkataon lamang. Purong nagkataon lang, sang-ayon ko, kahit na pareho naming alam ang totoo. Noong gabing iyon, umupo ako sa aking study at sinuri ang mga file ng proyekto na ipinadala ni Gary. Pangatlo sa listahan, 234 Lakeside Drive, Ayala, Alabang. Isang bagong tayong luxury home, 5 silid tulugan, kasalukuyang nakalista sa 70 milyon. Ang trabaho ko ay magbigay ng isang independent na pagsusuri sa merkado. Kinuha ko ang mga datos ng mga katulad na nabentang bahay, mga kamakailang transaksyon, at mga trend sa merkado. Pamilyar ang trabaho, metodikal, ang uri ng pagsusuri na ginawa ko na ng libu-libong beses. Ngunit sa pagkakataong ito, bawat numero ay may karagdagang bigat. Ang aking paunang pagtatasa ay nagpapahiwatig na ang presyo sa listahan ay mas mataas ng hindi bababa sa 15%. Sa itaas, naririnig ko ang boses ni Sandra mula sa sahig, may kausap sa telepono. Ang kanyang tono ay desperado, nagmamakaawa, kailangan lang namin ng 3 buwan para makabangon. Hindi mo ba maaaring kausapin ang mga magulang mo tungkol sa isang pautang? Kung sino man ang kausap niya ay tila sumagot ng hindi. Noong Marso 20, nakahanap si Paolo ng trabaho bilang sales representative para sa isang kumpanya ng gamot na may base salary na 40,000 kada buwan, kasama ang komisyon na maaaring hindi kailanman matupad. Kumuha si Sandra ng posisyon sa isang retail store sa Alabang Town Center, nagtatrabaho ng 40 oras sa isang linggo para sa 30,000 kada buwan. Ang kanilang pinagsamang kita ay 70,000. Pagkatapos ng buwis, marahil ay mas malapit sa 58,000, hindi sapat para bayaran ako ng 35,000 kada buwan at sakupin pa ang kanilang iba pang mga gastusin. Simple lang ang matematika. Sila ay nalulunod. Noong Marso 20, dumating ang isang sulat mula sa First Metro Bank na ipinapasa ang kaso ni na Paolo at Sandra sa Consolidated Credit Solutions, isang collections agency. Ang 3,500,000 na utang mula sa peking credit card ay opisyal ng nasa collections.
Ang kanilang mga credit score na sira na ay malapit ng mawasak. Nalaman ko ito dahil iniwan ni Paolo ang sulat sa ibabaw ng counter sa kusina kung saan nakita ko ito habang nagtitimpla ng kape. Ang kanyang sulat kamay ay nakasulat sa itaas. Tawagan sila sa Lunes. Subukang makipagnegosasyon. Paano ka makikipagnegosasyon kung huli ka na sa lahat ng iba pang bayarin? Akala ko, Marso 26 ang deadline. 30 araw mula noong eviction notice. 30 araw para magbayad ng upa o umalis. Humiling sila ng isang pulong. Si Attorney Reyes, si Paolo, si Sandra, at ako, nakaupo sa paligid ng aking hapagkainan na parang nag-uusap para sa isang business merger sa halip na mga tuntunin ng kanilang patuloy na paninirahan sa aking bahay. Unang nagsalita si Paolo, maingat at kontrolado ang kanyang boses. Nakahanap na kami ng trabaho, pareho kami. Maaari na kaming magsimulang magbayad. Magkano? Tanong ni Atty. Reyes, ang kanyang panulat ay nakahanda sa kanyang legal pad. Kaya naming magbayad ng 15,000 kada buwan, mabilis na sabi ni Sandra. Iyon lang ang kaya namin sa ngayon. Kapag nagsimula nang pumasok ang komisyon ni Paolo, ang upa ay 20,000, sabat ko. Hindi iyon negotiable. Hindi namin kaya, simula ni Paolo. Kung gayon, mayroon kayong 14 na araw para umalis. Ang maingat na pinananatiling composure ni Sandra ay nabasag. Saan kami pupunta? Walang magpapaupa sa amin dahil sa aming credit. Ginigipit mo kami. Ginipit niyo ang inyong sarili noong ninakawan niyo ako, mahinang sabi ko. Nag-aalok ako sa inyo ng solusyon. Bayaran ang utang ninyo o umalis. Inilapag ni Atty. Reyes ang isang dokumento sa mesa. Mayroon ding issue tungkol sa 1,800,000 mula sa retirement account ni Roberto. Nagmumungkahi kami ng isang promissory note na may buwanang bayad na 15,000 bilang karagdagan sa 20,000 na upa. Kabuang buwanang obligasyon, 35,000. Pinanood ko ang mukha ni Paolo habang kinakalkula niya, pinanood ang pagkawala ng kulay sa kanyang mga pisngi, pinanood ang pag-igting ng kanyang panga na kitang-kita ko ang kalamnan na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa, nakakuyom. 35,000 kada buwan, ulit niya, walang laman ang kanyang boses. Alam mong halos imposible yan. Kung gayon, gawin mong posible, sabi ko. O mag-file ng bankruptcy at umalis. Iyon ang mga pagpipilian mo. Mukhang gustong maghagis ni Sandra ng isang bagay. Ang kanyang perpektong manicured na mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad, nag-iwan ng mga pulang dasgas. Ang kanyang paghinga ay mabilis, mababaw, ang uri na nauuna sa pag-iyak o pagsigaw. Ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, lumingon siya kay Paolo. Pirmahan mo na, Paolo. Pirmahan mo na. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Inabot ni Paolo ang panulat na may nanginginig na kamay. Nakita ko na ang panginginig na yon dati sa mga taong kararating lang na pagtanto na nawala na ang lahat sa kanila. Isinulat niya ang kanyang pirma sa promissory note, bawat guhit ng panulat ay parang pag-amin ng pagkatalo. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin na may isang bagay na hindi lubos na galit, ngunit hindi rin malayo rito. Nasisiyahan ka rito. Tinitiyak kong haharapin niyo ang mga kahihinatnan ng inyong mga ginawa, sabi ko. Kung nagdudulot ito sa akin ng kasiyahan, ito ay dahil ang katarungan ay dapat maging kasiya siya. Umalis sila sa mesa nang walang isa pang salita. Narinig ko ang kanilang mabibigat na yapak sa hagdanan, narinig ang pagkalabog ng pinto ng kanilang silid tulugan na sapat na upang mayanig ang mga bintana. Kinolekta ni Atty. Reyes ang mga pirmadong dokumento, isinilid ang mga ito sa kanyang briefcase na may kahusayan ng isang taong nakahawak na ng daan-daang katulad na kaso. Ang unang bayad ay dapat sa Abril 1. Kung hindi sila makabayad alam ko, sabi ko. Magsisimula agad ang eviction proceedings. Pagkaalis ni Atty. Reyes, bumaba ako sa aking workshop. Nandoon na si Gian, nakaupo sa kanyang karaniwang upuan, magkalapat ang mga kamay sa kanyang kandungan. Narinig ko, mahina niyang sabi. 35,000. Sila ang gumawa ng kanilang mga desisyon, sabi ko, habang pinupulot ang mga kasangkapang iniwan kong nakakalat sa aking workbench. Ngayon, mamumuhay sila kasama nito. Ano ang mangyayari kung hindi sila makabayad? Kung gayon, aalis sila. Pumili ako ng isang maliit na screwdriver,
Nagsimulang magtrabaho sa mekanismo ng relos na ilang linggo ko nang inaayos, at matututunan nila na ang pagnanakaw ay may mga kahihinatnan. Pinanood ako ni Gian na magtrabaho sa katahimikan sandali, pagkatapos ay nagtanong, "Lolo, ano po ba ang gusto niyong makamit dito?" Tumingin ako sa aking apo, sa kanyang seryosong 14 na anyos na mukha, at nakita ang isang talino na nagpapaalala sa akin noong ako ay nasa ganoong edad. Mapagmasid, maalalahanin, may kakayahang makita ang mga pattern kung saan ang iba ay nakakakita ng kaguluhan. Katarungan, simpleng sabi ko. Binubuo ko ang katarungan. Noong Marso 28, dumating ang aking unang sahod mula sa Prestige Homes Development. 450,000. Idineposito ko ito sa aking account at umupo sa aking study, tinitingnan ang listahan ng proyekto na ipinadala ni Gary. Bukas, sisimulan ko ang aking pagsusuri sa 234 Lakeside Drive, ang bahay na hiniling ni Paolo at Sandra na pondohan ko, ang pangarap na handa nilang pagbantaan at manipulahin para makuha. Nagbukas ako ng bagong dokumento sa aking computer at nagsimulang mag-type ng aking paunang mga tala sa market analysis. Ang trabaho ay propesyonal, masusi, batay lamang sa mga katulad na nabentang ari-arian at datos ng merkado. Ngunit magsisinungaling ako kung sasabihin kong walang tiyak na kasiyahan sa pag-alam na ang aking propesyonal na kaalaman ay malapit ng gumanap ng isang papel sa lalo pang pagguho ng kanilang mga pangarap. Umalinggaw sa aking isipan ang tanong ni Gian. Ano ang binubuo mo? Simple lang ang sagot. Binubuo ko ang sandali kung kailan matatanto ni Paolo at Sandra na bawat pisong kanilang ninakaw, bawat pirma na kanilang pineke, bawat kasinungalingan na kanilang sinabi ay may mga kahihinatnan na higit pa sa kanilang inaakala. At sisiguraduhin kong ang mga kahihinatnan na yon ay masusi, legal, at ganap na hindi matatakasan. Ang relo sa aking workbench ay tumitiktak ng tuloy-tuloy, bawat engrenahe ay perpektong kumakabit sa susunod. Ang mga sirang bagay ay maaaring ayusin kung naintindihan mo ang kanilang mga mekanismo. Ang ninakaw na oras ay maaaring maibalik kung sapat ang iyong pasensya upang pag-aralan ang bawat bahagi. Ang katarungan, natutunan ko, ay gumagana sa parehong paraan. Dumating ang Abril 3 na may preskong umaga ng tagsibol na nagpapaganda sa katimugan. Nagmaneho ako papunta sa opisina ng Prestige Homes Development sa Alabang. Ang aking briefcase ay naglalaman ng mga file ng proyekto at ang aking laptop ay puno ng datos ng mga katulad na ari-arian. Sinalubong ako ni Gary sa conference room, may kape nang naghihintay. Roberto, mabutit nakita kita. Pag-usapan natin ang mga bagong takdang gawain. Inilatag niya ang isang listahan ng mga ari-arian sa mesa. Mga residential development, mga mamahaling bahay, mga komersyal na proyekto. Nahagip ng aking mata ang pangatlong item. 234 Lakeside Drive, Alabang. Pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon. Professional. Medyo matagal na itong nasa merkado. 4 na buwan na walang seryosong interes, sabi ni Gary, tinatapik ang file. Kinakabahan na ang management. Ang presyo sa listahan ay 70 milyon pero iniisip namin kung makatotohanan ba yon. Kailangan namin ng isang tapat na pagtatasa, hindi wishful thinking. Kinuha ko ang file, binuklat ang mga detalye. 5 silid tulugan, 4 na banyo, mga mamahaling finishes sa kabuuan. Ang parehong bahay na hiniling ni Paolo na bigyan ko ng 5 milyon para bilhin. Ang parehong bahay na ipinost ni Sandra sa kanyang social media, tinatawag itong aming future dream home. Ang kabalintunaan ay napaka-perpekto na halos masakit. Maaari akong magkaroon ng paunang ulat sa Abril 8, sabi ko. Buong pagsusuri kasama ang mga katulad na nabentang ari-arian, mga trend sa merkado, at makatotohanang halaga. Iyan mismo ang kailangan namin. Walang kukwestiyon sa mga numero mo. Ikaw ang nagsulat ng libro tungkol sa fair market valuation sa buong South. Ginugol ko ang susunod na 3 araw sa paggawa ng ginawa ko sa loob ng 38 taon, ang pagsusuri ng ari-arian. Nagmaneho ako papuntang Lakeside Drive, nilakad ang bahay, kumuha ng mga sukat, sinuri ang mga finishes. Ang pagkakagawa ay matibay, ngunit hindi pambihira. Ang lokasyon ay maganda, ngunit hindi premium. Ang hinihinging presyo ay mas mataas ng hindi bababa sa 15% batay sa mga kamakailang na bentang katulad na ari-arian. Ang aking ulat ay masusi, propesyonal, at mapanira. Batay sa kasalukuyang kondisyon ng merkado at pagsusuri ng mga katulad na nabentang ari-arian sa Alabang,
ang makatarungang halaga sa merkado ng 234 Lakeside Drive ay humigit kumulang 60 milyon. Ang kasalukuyang presyo sa listahan na 70 milyon ay kumakatawan sa isang 16.7% na premium sa halaga sa merkado. Ipinasa ko ang ulat noong Abril 8. Pagsapit ng Abril 10, ibinaba ng Prestige Homes Development ang presyo sa listahan sa 60 milyon. Noong Abril 12, naging publiko ang bagong presyo. Noong gabing iyon, nasa aking workshop ako nang marinig ko ang boses ni Sandra mula sa itaas, matalas sa hindi paniniwala. "Paolo, halika tingnan mo ito." Umalinggaw ang kanilang mga yapak sa itaas. Ibinaba ko ang aking mga kasangkapan at nakinig. Ang bahay sa Lakeside bumaba sa 60 milyon. Tumagos ang boses ni Sandra sa sahig. Bumaba ng 10 milyon. Kung binili natin ito noong gusto natin. Hindi rin natin ito mabibili noon, sabi ni Paolo, mabigat sa pagkatalo ang kanyang boses. Pabagsak na noon pa man ang credit natin. Pero kahit na, sana marami tayong nagawa kung hindi tayo sinabotahe ni Papa. Pinahintulutan ko ang aking sarili ng isang maliit na ngiti. Hindi pa rin nila alam. Hindi napagtanto na ang kanilang dream house ay pag-aari ng kumpanyang nag-empleyo sa akin, na ako ang sumuri dito, na ang aking profesional na kaalaman ang naging instrumento ng pagbaba ng presyo. Minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang uri na hindi man lang alam ng mga tao na nangyayari. Nagdala ang Abril 1 ng kanilang unang bayad sa upa. 35,000 na inihatid sa pamamagitan ng tseke na may pirma ni Paolo na napakadiin na halos mapunit ang papel. Idineposito ko ito ng walang komento, pinapanood ang pagbaba ng balanse ng kanilang bank account at alam kung gaano kasakit ang bayad na yon. Ang kanilang pinagsamang kita ay 70,000 kada buwan, pagkatapos ng buwis ay mas malapit sa 58,000. Ang 35,000 sa akin ay nag-iwan sa kanila ng 23,000 para sa lahat ng iba pa. Pagkain, mga bayarin, gas, car insurance, mga bill sa telepono. Nabubuhay sila mula sa sahod hanggang sahod, bawat piso ay binibilang. Ang marangyang buhay na itinayo nila sa aking ninakaw na pera ay naglalaho na parang hamog sa umaga. Nakikita ko sila minsan sa kusina, si Sandra ay nagkakalkula ng mga bill sa kanyang telepono, si Paolo ay nakatingin sa kawalan na may mga matang walang laman ng isang taong huli nang napagtanto na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Ang mga mamahaling hapunan sa labas ay tumigil na. Ang mga designer na damit na dati isinusuot ni Sandra ay napunta na sa likod ng kanyang aparador, pinalitan ng mga pangunahing damit mula sa discount store. Ang kanyang Instagram, na dati puno ng maingat na piniling mga larawan ng kasaganaan, ay nanahimik na. Noong Abril 18, nagbabasa ako sa aking study nang sumiklab ang matataas na boses sa itaas. Hindi sina Paolo at Sandra sa pagkakataong ito. Si Tricia at ang kanyang ina. Nagsinungaling ka sa akin. Basag sa pagkakanulo ang boses ni Tricia. Hindi ka binigyan ng pahintulot ni Lolo. Mga peking pirma ito. Ipinakita sa akin ni Gian ang mga dokumento. Tricia, anak, hindi mo naiintindihan, simula ni Sandra. Naiintindihan ko ng perpekto. Ninakawan niyo siya. Ginamit ninyo ang kanyang pagkakakilanlan para bilhin lahat ng mamahaling gamit niyo. At ngayon sinusubukan niyong gawin siyang kontrabida. Kami ang mga magulang mo. Dapat nasa panig ka namin. Nasa panig ako ng mga taong hindi gumagawa ng pandaraya. Isang pinto ang bumagsak ng malakas na sapat upang mayanig ang mga bintana. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ang mga yapak ni Tricia na pababa sa basement. Lumitaw siya sa pintuan ng aking workshop, namumula ang mukha, mapula ang mga mata. Maaari po ba akong manatili dito sandali? Mahina niyang tanong. Siyempre, sabi ko, itinuro ang bakanteng upuan. Gusto mong tumulong sa pocket watch na ito? Kailangang ayusin ang mekanismo ng spring. Nagtrabaho kami sa katahimikan sa loob ng 20 minuto bago siya nagsalita muli. Hindi ko alam ang tungkol sa ginawa nila. Akala ko masama ka, pinagbabayad mo sila ng upa habang nahihirapan sila. At ngayon alam ko na sila ang gumawa ng sarili nilang paghihirap. Maingat niyang iniabot sa akin ang isang maliit na engrenahe. Sinubukan akong sabihan ni Gian, pero ayaw kong makinig. Gusto kong maniwala sa bersyon ni Mama kung saan ikaw ang masamang tao. Mas madaling maniwala sa bersyon kung saan ibang tao ang may kasalanan, sabi ko. Kailangan ng tapang para harapin ang hindi komportableng katotohanan. Tumingin siya sa akin,
Itong 16 na anyos na natututo na ang kanyang mga magulang ay hindi pala tulad ng inaakala niya. Papalayasin mo po ba sila? Kung hindi lang nila itutuloy ang kanilang mga bayarin. Malinaw ang promissory note. 35,000 kada buwan. Kung makaligtaan nila ang isang bayad, nasa default na sila. Sa tingin mo, makakaya-kaya nila? Naisip ko ang kanilang pinansyal na sitwasyon, ang collections agency na humahabol sa kanila, ang nalalapit na petsa ng korte para sa 3.5 milyon na pekeng singil. Sa tingin ko, susubukan nilang mabuti. Kung magtatagumpay sila ay depende sa mga desisyon na gagawin nila sa hinaharap. Noong Abril 20, nakipagkita ako kay Gary sa opisina ng Prestige Homes. May balita siya tungkol sa Lakeside Drive. Mayroon tayong potensyal na mamimili, sabi niya, binuksan ang isang email sa kanyang computer. Isang batang executive couple, pre-approved para sa financing, ngunit maingat sila. Gusto nila ng isang independent na pangalawang appraisal bago sila mag-commit. Pwede ka bang gumawa ng isa pang pagsusuri? Mas detalyado sa pagkakataong ito, naghahanap ng anumang mga issue na maaaring makaapekto sa halaga. Kailan nila kailangan? Sa Mayo 15 sana kung maaari. Sumang-ayon ako, alam na kung ano ang maaaring ihayag ng isang mas masusing inspeksyon. Ang mga bahay ay laging may mga nakatagong issue. Ang tanong ay kung ang mga isyung iyon ay sapat na makabuluhan para magkaroon ng isa pang pag-aayos sa presyo. Habang nagmamaneho pa uwi, naisip ko ang mga patong-patong na kabalintunaan. Ang dream house ni na Paolo at Sandra ay lalong lumalayo sa bawat profesional na ulat na aking isinusumite. Ang perang ninakaw nila sa akin ay ngayon ang nagpupondo sa aking kakayahang sistematikong lansagin ang kanilang mga mitiin. Ang katarungan, natutunan ko, ay hindi laging mukhang mga korte at posas. Minsan, mukha itong mga ulat sa market analysis at datos ng mga katulad na nabentang ari-arian. Minsan ito ay metodikal, profesional, at lubos na legal. At minsan, iyon ang pinakakasiyasyang uri sa lahat. Napakainit ng Abril 25 para sa panahong iyon. Nakatayo ako sa walang laman na bahay sa 234 Lakeside Drive. May hawak na clipboard, sinusuri ang bawat sulok na may atensyon sa detalye na nagmula sa mga dekada ng pagsasanay. Ang mga finishes ay kahanga-hanga sa unang tingin. Mga granite countertop, hardwood na sahig, mga high-end na appliances. Ngunit hindi ako tumitingin sa mga ibabaw. Tinitingnan ko ang istruktura, mga sistema ng pundasyon na nagpapanatiling gumagana sa isang bahay lampas sa kosmetikong anyo nito. Sa basement, nakakita ako ng mga maliliit na bitak sa pader ng pundasyon. Hindi malala, ngunit nakakabahala. Ebidensya ng bahagyang pagpasok ng tubig, luma, ngunit naroroon. Ang sistema ng paagusan sa paligid ng pundasyon ay hindi wastong nakalinya na nagtutulak ng tubig papunta sa bahay sa halip na papalayo dito. Sa crawl space, nakakita ako ng hindi wastong ventilasyon na magdudulot ng mga problema sa moisture sa loob ng 5 taon. Idinokumento ko ang lahat ng may mga larawan at tala. Pagkatapos ay kinakalkula ko ang gastos upang ayusin ang mga isyong ito. Pag-aayos ng pundasyon, pagwawasto ng paagusan, pag-upgrade ng ventilasyon sa crawl space, humigit kumulang 2,500,000 na trabaho na kailangang harapin ng sinumang may alam na mamimili. Ang aking ulat ay malinaw. Bagamat maganda ang itsura ng ari-arian sa labas, ang pagsusuri sa istruktura ay nagpapakita ng mga issue sa paagusan ng pundasyon at mga kakulangan sa ventilasyon na mangangailangan ng tinatayang 2,500,000 sa pag-aayos. Ang binagong halaga sa merkado na isinasaalang-alang ang mga kinakailangang pag-aayos ay 57,500,000. Ipinasa ko ang ulat noong Abril 30. Noong Mayo 2, tumunog ang aking telepono. Ang boses ni Paolo ay mahigpit na may bahagyang kontroladong galit. Alam ko na ang ginagawa mo. Ibinaba ko ang relos na inaayos ko. Ano ang ginagawa ko, Paolo? Ang bahay na yon sa Lakeside, bumaba na naman, nasa 58 milyon na lang. Sinabi sa akin ng isang kaibigan kong realtor na binanggit ng developer ang mga issue sa istruktura sa kanilang huling ulat ng pagsusuri. Tumaas ang kanyang boses. Nagtatrabaho ka para sa kanila, hindi ba? Sinasadya mong sirain ang halaga ng bahay na yon. Gumagawa ako ng profesional na pagtatasa ng real estate, mahinahon kong sabi. Kung ang isang ari-arian ay may mga issue na nakakaapekto sa halaga nito, mayroon akong etikal na obligasyon na iulat ang mga ito. May problema ka ba sa profesional na etika?
Ang katahimikan sa kanyang linya ay puno ng walang magawang galit. Alam niya. Alam niyang sangkot ako. Alam niyang naimpluwensyahan ko ang presyo. Alam niyang bawat piso na ibinababa ng bahay ay isa pang pako sa kabaong ng kanilang mga pangarap. Ngunit alam din niya na wala siyang magagawa tungkol dito. Ang aking trabaho ay lehitimo, propesyonal, batay sa obyektibong pagsusuri. Ang katotohanan na ito ay nagkataong naayon sa aking personal na kasiyahan ay simpleng maswerteng pagkakataon lamang. Sinisira mo kami, mahina niyang sabi. Hindi, Paulo. Sinira ninyo ang inyong sarili noong ninakawan niyo ako. Tinitiyak ko lang na haharapin niyo ang mga kahihinatnan. Ibinaba niya ang telepono nang walang isa pang salita. Noong Mayo 8, pumunta si Sandra sa aking study. Nabawasan siya ng timbang sa nakalipas na buwan, ang kanyang mukha ay payat, ang mga designer na damit ay napalitan ng mga generic na tatak. Tumayo siya sa aking pintuan, mukhang mas maliit, tila nabawasan. Nakahanap ako ng bahay, sabi niya nang walang paunang salita. Sa Parañaque, 8.5 milyon. Hindi alabang pero disente. Disenteng kapitbahayan, magagandang paaralan para sa mga bata. Congratulations! Kailangan naming ma-pre-approve para sa mortgage. Umaasa ako, huminto siya, lumunok. Umaasa ako na maaari kang sumulat ng isang liham sa bangko na nagpapaliwanag na kami ay kasalukuyang nagbabayad ng upa sa iyo, na kami ay maaasahan. Tumingin ako sa kanya, itong babaeng gumastos ng halos 450,000 ng aking ninakaw na pera sa mga designer na handbag. Ano ang credit score mo ngayon? Tumigas ang kanyang panga. 520, nag-file na ba ng kanilang claim ang collections agency? At sa tingin mo, isang liham mula sa akin ang makukumbinsi sa isang bangko na pautangin ka ng halos kalahating milyon kapag ang iyong credit score ay bagsak na bagsak at aktibo kang nasa collections. Akala ko, basag ang kanyang boses. Akala ko baka tutulong ka para kina Tricia at Gian. Karapat-dapat silang magkaroon ng katatagan. Si Tricia at Gian ay may katatagan. Nakatira sila sa aking bahay na hindi aalis kahit saan. Ikaw at si Paulo ang gumawa ng sitwasyong ito. Bawat kahihinatnan na iyong hinaharap ay direktang resulta ng mga desisyon na ginawa niyo. Nagkamali kami. Gumawa kayo ng pandaraya ng maraming beses, sistematiko sa loob ng 3 taon, pinanatili kong pantay ang aking boses. Ang pagkakamali ay isang aksidente. Ang ginawa ninyo ay sinadyang pagnanakaw. Umalis siya nang walang isa pang salita. Noong gabing iyon, narinig ko siyang umiiyak sa kabilang pader. Ang tunog ay mahina ngunit hindi maikakaila. Wala akong naramdamang kasiyahan sa kanyang mga luha, isang tahimik na katiyakan lamang na ang mga kahihinatnan ay sa wakas ay dumarating kung saan sila nararapat. Noong Mayo 12, dumating ang isang certified letter. Ang Consolidated Credit Solutions ay nagsampa ng kaso laban kina Paulo at Sandra Turner para sa halagang 3,500,000 kasama ang interes at mga legal na bayarin. Petsa ng korte, Hunyo 16 na. Noong gabing iyon, magkasama silang pumunta sa aking study. Maputla ang mukha ni Paulo. Mapula ang mga mata ni Sandra. Kailangan namin ng tulong, sabi ni Paulo nang walang pagkukunwari. Dinemanda kami ng collections agency. Kung makakuha sila ng hatol, maaari nilang kunin ang aming sahod, kumpiskahin ang aming mga ari-arian. Mawawala sa amin ang lahat. Ano ang gusto ninyo mula sa akin? Tulungan mo kaming makipag-areglo. Kausapin mo sila. Baka kung ikaw Huminto siya, napagtanto kung gaano kahangalan ang tunog nito. Baka kung ako ano? Magpapatunay na hindi kayo gumawa ng pandaraya, magpapatunay sa inyong pagkatao, babayaran ang utang ninyo para sa inyo. Lumapit si Sandra. Babayaran ka namin sa bawat sentimo. Tulungan mo lang kami sa isang bagay na ito at kami ay binabayaran niyo na ako, sabat ko. 15,000 kada buwan para sa 1.8 milyon na ninakaw ninyo mula sa aking retirement. Sa bilis na yan, matatapos kayo sa loob ng halos 120 buwan. Tungkol naman sa 3.5 milyon na sinisingil nyo sa mga peking credit card, problema ninyo iyan. Kayo ang gumawa ng mga singil na yon. Kayo ang haharap sa mga kahihinatnan. Maaari kaming magdeklara ng bankruptcy, sabi ni Paulo, mapait ang mga salita sa kanyang bibig. Maaari. Iyan ang karapatan nyo. Ngunit hindi nito alisin ang promissory note na pinirmahan nyo.
Ang utang na yon sa akin ay mananatili kahit mag-bankruptcy kayo, at kung mag-file kayo, magkakaroon ako ng batayan para paalisin kayo kaagad dahil sa material adverse change in financial circumstances. Nakatayo sila roon, nakulong sa sapot ng mga kahihinatnan na sila mismo ang humabi. Bawat daan ng pagtakas ay sistematiko kong isinara. Bawat madaling solusyon ay hinarangan ko na. Maaari kayong makipagnegosasyon ng isang payment plan sa collections agency, sabi ko. Karaniwan silang tumatanggap ng buwanang bayad sa halip na ituloy ang isang hatol. Mas malaki ang magagastos ninyo sa katagalan dahil sa interes, ngunit mas mabuti iyon kaysa sa garnishment. Pagkaalis nila, binuksan ko ang huling ulat ng appraisal para sa 234 Lakeside Drive. Ipinadala ito kay Gary noong Mayo 15 tulad ng hiniling. Sinuri ito ng mga potensyal na mamimili, nakita ang mga issue sa pundasyon at mga kinakailangang pag-aayos, at umatras sa kanilang alok. Ang email na tugon ni Gary, umatras sila. Matatagalan bago mabenta ang ari-arian. Baka kailangan pang ibaba ang presyo para makahanap ng mamimili na handang harapin ang mga pag-aayos. Iniisip ko na baka sa 50 milyon tayo mapunta. 50 milyon. 20 milyon na mas mababa kaysa sa gusto ni Paolo na pondohan ko. Isinara ko ang aking laptop at bumaba sa aking workshop. Nandoon na si Gian, nagtatrabaho sa isang mekanismo ng orasan na magkasama naming inaayos. Nagpapanik na sina Papa at Mama, mahina niyang sabi. Dinemanda sila. Alam ko. Bahagi ba yon ng plano mo? Hindi. Iyon ay isang kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Ididemanda sila ng collections agency anuman ang gawin ko. Ngunit maginhawang timing. Galit na sila sa iyo ngayon. Tumingin ako sa aking apo. Galit na sila sa akin noong sinabi kong hindi sa 5 milyon. Galit na sila sa akin noong pinrotektahan ko ang aking bahay. Galit na sila sa akin sa tuwing tumatanggi akong maging biktima nila. Ang kanilang galit ay hindi bago. Mas tapat lang ito ngayon. Dahan-dahang tumango si Gian. Lumipat na si Tricia sa bakanteng kwarto. Sabi niya hindi na niya kayang makasama si Mama. Kumusta na siya? Mas mabuti. Nakikipag-usap na siya sa akin ngayon. Totoong usapan, hindi lang reklamo tungkol sa mga bagay-bagay. Inayos niya ang isang maliit na engrenahe. Gusto rin niyang matutong mag-ayos ng orasan. Bukas siya anumang oras. Nagtrabaho kami sa komportableng katahimikan. Sa itaas namin, sa pamamagitan ng mga pader at sahig, naririnig ko ang mga boses ni Paolo at Sandra na tumataas at bumababa sa pag-aaway tungkol sa pera, sa demanda, sa kanilang mga nawasak na pangarap. Ang kanilang dream house ay bumaba mula 70 milyon hanggang sa tinatayang 50 milyon. Ang aking mga profesional na pagsusuri, batay sa obyektibong market analysis at pagsusuri sa istruktura, ay nagbawas ng 20 milyon mula sa kanilang mga mitiin. At ang magandang bagay ay, lahat ito ay ganap na legal, profesional, at batay sa mga matibay na prinsipyo ng pagtatasa ng real estate na halos 4 na dekada ko nang ginagamit. Minsan, ang paghihiganti ay hindi kailangang maging detalyado. Minsan, kailangan lang itong maging masusi. Ang Mayo ay naging Hunyo na may walang tigil na init na nagparamdam sa katimugan na parang ibang lugar. Pinanood ko ang lahat mula sa aking air-conditioned na study. Sinusubaybayan ang mga numero sa mga spreadsheet na may parehong metodikal na atensyon na dati kong inilalapat sa mga valuations ng ari-arian. Ang pinansyal na sitwasyon ni Paolo at Sandra ay bumabagsak na parang bahay na may masamang pundasyon. Mabagal sa simula, pagkatapos ay biglaan. Ang kanilang social media ay mas mahusay na nagkukwento kaysa sa anumang ulat. Ang Instagram ni Sandra, na dati isang maingat na piniling gallery ng mga designer na handbag at mga pagkain sa restaurant, ay nanahimik na. Ang huling post mula sa kalagitnaan ng Abril ay nagpakita ng isang generic na paglubog ng araw na may caption tungkol sa pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Kakaunti ang mga komento. Ang kanyang mga kaibigan sa high school, ang mga taong desperado niyang pahangain, ay tumigil na sa pakikipag-ugnayan. Alam ko dahil ipinakita sa akin ni Tricia habang nakaupo sa aking workshop noong Mayo 25 na nakatagilid ang kanyang telepono sa akin. Binura ni Mama halos lahat. Lahat ng mga larawan sa Boracay, mga designer na gamit, kahit na mga larawan ng bahay sa Lakeside. Napapansin ng mga tao kapag nawawala ang kasaganaan, sabi ko, inaayos ang mainspring sa isang pocket watch mula 1,912
lalo na ang mga taong ang kasaganaan lang ang pinahahalagahan. Naging regular na bisita si Trisha sa aking workshop sa nakalipas na buwan. Ang kanyang pagbabago mula sa isang masungit na teenager na umuulit sa pagiging entitled ng kanyang ina tungo sa isang maalalahaning dalaga ay isa sa ilang tunay na kaaya-ayang pangyayari sa buong gulo na ito. Kinuha niya ang isang maliit na engrenahe, sinusuri ito sa liwanag. Sabi ni Gian, tinuturuan mo raw siyang maging matyaga, na bawat engrenahe ay dapat eksakto, kung hindi ay mabibigo ang buong mekanismo. Totoo yan para sa mga relos, sabi ko. Totoo rin para sa katarungan. Tumingin siya sa akin na may mga matang nagpapaalala sa kanyang lolo, ang aking ama, na nagturo sa akin na ang integridad ay hindi negosable. Ito ba yon? Katarungan. Ano ang itatawag mo rito? Tatawagin ko itong panonood sa isang taong humaharap sa mga kahihinatnan na 3 taon nilang iniiwasan. Maingat niyang ibinaba ang engrenahe, na sa palagay ko ay ang kahulugan ng katarungan. Sa itaas, naririnig ko ang boses ni Sandra sa telepono. Ang desperasyon ay bahagyang natatakpan ng pilit na kasiglahan, sinusubukang humanap ng karagdagang oras sa retail store, nagmamakaawa para sa mga shift. Ang babaeng dating nagpo-post tungkol sa mga spa day at shopping trip, ngayon ay nagmamakaawa para sa pagkakataong magtrabaho sa gabi at tuwing weekend. Noong Hunyo 3, natanggap ni Paolo ang tawag na magpapatibay sa kanilang kapalaran para sa susunod na taon. Nasa aking study ako nang marinig kong tumunog ang kanyang telepono, narinig ang kanyang maingat na pagbati na naging mahabang katahimikan. Mula sa aking posisyon sa aking desk, hindi ko siya makita, ngunit maiisip ko ang kanyang mukha. Ang partikular na kulay abo na dumarating sa pagkilala sa hindi maiiwasang pagkatalo. Ano ang mga tuntunin? Tanong niya sa wakas, patag ang kanyang boses. Mas mahabang katahimikan. Pagkatapos 3.8 milyon. Kasama na ang interes. Huminto. 12 buwan. 317,000 kada buwan. Bahagyang nabasag ang kanyang boses. Sige, ipadala mo ang mga papeles. Nang bumaba siya ng hagdan pagkatapos ng 0 minuto, mukha siyang tumanda ng 1 dekada. Tumayo siya sa pintuan ng aking study, hindi pumapasok, nakatayo lang doon na parang isang taong naghihintay ng bitay. Ang collections agency, sabi niya, nag-aalok sila ng payment plan. 12 buwan, 317,000 kada buwan, o dadalhin nila kami sa korte at kukuha ng hatol. Tala ng nagsalin, inayos ang halaga para maging mas makatotohanan sa konteksto ng Pilipinas, ngunit pinanatili ang napakalaking pressure. Itinakda ko ang napagkasunduang bayad sa 80,000 kada buwan. Iyan ay mapagbigay sa kanila. Ang hatol ng korte ay magpapahintulot sa wage garnishment at asset seizure. Wala kaming 80,000 kada buwan na sobra. Sa binabayaran namin sa iyo, nalulunod na kami. Kung gayon, kailangan mong kumita ng mas malaki. Mapait at walang laman ang kanyang tawa. Kumita ng mas malaki. Tama. Dahil nagkalat lang ang mga trabaho para sa mga taong may record at credit score na tulad ko. Nahanap mo ang iyong kasalukuyang posisyon. Maghanap ka ng isa pa. Magtrabaho ng 2 trabaho. Maaaring dagdagan ni Sandra ang kanyang oras. Pinanatili kong neutral at profesional ang aking boses. Ito ang mga kahihinatnan ng paggastos ng 3.5 milyon na hindi sayo. Nasisiyahan ka rito. Hindi ito isang tanong. Pinapanood kaming naghihirap, pinapanood kaming mawala ng lahat. Nasisiyahan akong makita ang katarungan na naisa sa katuparan, sabi ko. May pagkakaiba. Umalis siya nang walang isa pang salita. Noong Hunyo 8, sinuri ko ang aking sariling mga talaang pinansyal. 5 buwan mula nang magsimula sina Paolo at Sandra sa kanilang mga bayarin sa akin. 35,000 kada buwan, 175,000 kabuuan para sa 1.8 milyon na ninakaw nila mula sa aking retirement account. 1,625,000 ang natitira sa kasalukuyang rate, isa pang halos 47 buwan ng pagbabayad. Kinakalkula ko ang kanilang kabuuang obligasyon. Sa akin, 35,000 kada buwan. Sa collections agency, 80,000 kada buwan sa loob ng 12 buwan. Kabuuang buwanang obligasyon, 115,000. Ang kanilang pinagsamang kita ay humigit kumulang 70,000 bago ang buwis, marahil 58,000 pagkatapos. Hindi nagtutugma ang mga numero.
Kailangan nilang halos doblehin ang kanilang kita para lang matugunan ang kanilang mga obligasyon, bukod pa sa pagbabayad para sa pagkain, mga bayarin, at transportasyon. Matematikal na elegante sa totoo lang. Gumawa sila ng isang bitag para sa kanilang sarili na walang madaling pagtakas. Hindi aalisin ng bankruptcy ang promissory note sa akin. Ang pag-default sa alinmang utang ay magdudulot ng agarang kahihinatnan. Pagpapalayas mula sa akin, legal na hatol mula sa collections agency. Sila ay simpleng walang kawala. Noong Hunyo 12, dumating ang isang sobre mula sa Prestige Homes Development. Binuksan ko ito sa aking study, alam na kung ano ang sasabihin nito. Ang email ni Gary ay masigla. Roberto, tuwang-tuwa ang board sa iyong trabaho. Ang iyong mga pagsusuri ay palaging tumpak at profesional. Gusto naming palawigin ang iyong kontrata para sa isa pang taon na may pagtaas ng rate sa 500,000 kada buwan. Ginawang pormal ng sulat ang alok. Pinirmahan ko ito at ibinalik sa parehong araw. Noong gabing iyon, natagpuan ako ni Gian sa aking workshop na naglilinis ng mga kasangkapan at nag-aayos ng aking workbench. Umupo siya sa kanyang karaniwang upuan, tahimik sandali bago magsalita. Naghahanap si Papa ng pangalawang trabaho, sabi niya. Narinig ko siyang may kausap sa telepono sa isang warehouse na may night shifts. Praktikal yan. Sinusubukan ni Mama na ma-promote bilang assistant manager sa kanyang tindahan. Sa tingin niya, baka makahulugan iyon ng dagdag na 1,000,000 kada buwan. Tumango ako, nagtatala sa aking ledger. Ang koleksyon ng pocket watch na pinapanatili ko bilang inventaryo. Bawat piraso ay nakadokumento na may presyo ng pagbili, tinatayang halaga, at gasto sa pag-aayos. Lolo, maingat na sabi ni Gian, bakit mo pa rin sila pinatitira dito? Ito ay isang makatarungang tanong. Maaari ko silang paalisin noong Marso, maaari ko silang piliting manirahan sa kalye na may sira na credit at dumaraming utang. Ito ay magiging legal, makatwiran, at kasiya siya sa anumang agarang paraan. Dahil ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa parusa, sabi ko, ibinaba ang aking panulat. Ito ay tungkol sa pagkatuto. Kung palalayasin ko sila, magiging biktima sila sa kanilang sariling kwento. Kawawang Paolo at Sandra, sinira ng kalupitan ni Roberto. Ngunit kung mananatili sila dito na nagbabayad bawat buwan, pinapanood ang pagliit ng kanilang pamumuhay habang binabayaran nila ang kanilang ninakaw, iyon ay isang aral na kanilang maaalala. Sa tingin mo, matututo ba talaga sila? Sa tingin ko, hindi na sila magnanakaw sa iba. Tumingin ako sa aking apo. Minsan, iyon na ang pinakamahusay na maaari mong asahan. Dahan-dahang tumango si Gian, pagkatapos ay kinuha ang relos na ginagawa ko. 1,887 pocket watch na malapit nang matapos pagkatapos ng ilang linggong maingat na pag-ayos. Gusto ni Tricia na tumulong dito, sabi niya. Sabi niya gusto niya na ang mga sirang bagay ay maaaring ayusin kung sapat kang matyaga. Umiti ako. Kung gayon, sabay-sabay nating gagawin ito. Tayong tatlo. Sa labas ng aking workshop, sa itaas sa bahay na sinubukan nilang nakawin, nalulunod sina Paolo at Sandra sa mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon, sira ang kanilang credit, wasak ang kanilang mga pangarap. Ang kanilang kinabukasan ay nakasangla para bayaran ang mga utang na sila ang gumawa. At dito sa aking basement, napapaligiran ng mga tumpak na mekanismo ng mga antigong relo, naramdaman ko ang isang bagay na pumirme. Hindi lubos na kasiyahan, hindi lubos na kapayapaan, ngunit isang bagay na malapit sa pareho. Ang katarungan, natutunan ko, ay hindi laging dumarating na parang kulog. Minsan, ito ay tahimik na tumitiktak, metodikal at hindi maiiwasan, tulad ng mga ingrenahe ng isang relos na maayos ang pagkakagawa. Dumating ang Hunyo 16 na may malinaw na kalangitan at init na nagparamdam na kumikinang ang mga hagdan ng korte. Hindi ako dumalo sa pagdinig. Ang legal na laban nina Paolo at Sandra sa Consolidated Credit Solutions ay hindi nangangailangan ng aking presensya, ngunit natanggap ko ang text ni Atty. Reyes ng 11:30 diyan na aprubahan ang areglo. 12 buwan ng bayad na 80,000. Nakatali na sila. Nagkakape ako sa Starbucks nang dumating ang text. Binasa ko ito ng 2 beses, ibinaba ang aking telepono, at pinahintulutan ang aking sarili ng isang sandali ng tunay na kasiyahan. Noong Hunyo 20, tumawag ako ng isang pulong ng pamilya. Nagtipon sila sa aking hapagkainan ng 2 oras, si Paolo, Sandra, Tricia, at Gian.
Si Attorney Reyes ay nakaupo sa tabi ko, bukas ang kanyang briefcase. Ang mga legal na dokumento ay nakaayos ng may tumpak na kahusayan. Hiniling kong naroroon sina Tricia at Gian dahil karapat-dapat silang maunawaan kung ano ang nangyari. Upang makita na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, na ang pagnanakaw at manipulasyon ay hindi napaparusahan, na minsan ang taong sinusubukan mong biktimahin ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Nakaupo sina Paolo at Sandra sa tapat ko, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng hirap ng 6 na buwan ng pinansyal na pressure. Nabawasan ng timbang si Paolo, maluwag ang kwelyo ng kanyang damit sa kanyang leg. Ang maingat na pinananatiling hitsura ni Sandra ay gumuho na. Walang makeup, ang buhok ay nakatali sa simpleng ponytail, ang mga designer na damit ay napalitan ng mga pangunahing damit mula sa discount store. Inilatag ko ang mga dokumento sa mesa isa-isa. Ang mga credit card statement na nagpapakita ng 3,500,000 sa mga pekeng singil. Ang piniking power of attorney na ginamit upang nakawin ang 1.8 milyon mula sa aking retirement account. Ang 2 pagtatangkang quitclaim deed na may mga pekeng pirma. Ang ulat ng investigasyon ni Investigator Santos, mga talaan ng bangko, lahat. Sa loob ng 3 taon, sabi ko, kalmado at sinusukat ang aking boses, sistematiko ninyo akong ninakawan. Ginamit ninyo ang aking pagkakakilanlan upang magbukas ng mga credit card at ginastos ang pera sa mga mamahaling gamit, bakasyon, at mga gastos sa pamumuhay. Pinekin nyo ang aking pirma upang kunin ang aking mga ipon sa retirement. 2 beses ninyong sinubukang nakawin ang aking bahay sa pamamagitan ng mga pekeng paglilipat ng ari-arian. Namutla ang mukha ni Sandra. Nakatitig si Paolo sa mga dokumento na parang ebidensya sa kanyang sariling paglilitis. Ang kabuang halaga na ninakaw ninyo o sinubukang nakawin ay higit sa 5.3 milyon. Credit cards, retirement account, at iba pa. Hinayaan kong manatili ang numerong iyon sa ere. Nang hindi pa yun sapat, humingi kayo ng 5 milyon pa para sa down payment sa isang bahay na hindi ninyo kayang bayaran. Nagkamali kami, simula ni Paolo. Gumawa kayo ng pandaraya, sabat ko. Maraming felonies, identity theft, forgery. May sapat akong ebidensya dito para magsampa ng mga kasong kriminal na magpapadala sa inyong 2 sa kulungan. Napatakip ng bibig si Sandra. Si Tricia ay nakaupo ng napakatahimik, nagmamasid. Ngunit hindi ko ginawa, patuloy ko. Sa halip, binigyan ko kayo ng pagpipilian. Bayaran ang ninakaw ninyo o harapin ang prosekusyon. Pinili ninyong magbayad. Inilabas ko ang isang ledger, binuksan ito upang ipakita ang mga talaan ng pagbabayad. Sa loob ng 5 buwan, nakapagbayad kayo sa akin ng 175,000 para sa 1.8 milyon na ninakaw ninyo mula sa aking retirement. 1.625 milyon pa ang natitira. Bukod pa rito, nangako kayong magbayad sa Consolidated Credit Solutions ng 80,000 kada buwan sa susunod na taon upang ayusin ang pekeng utang sa credit card. Ang mga numero sa pahina ay mas malupit na nagkwento kaysa sa mga salita. Ang kanilang buwanang obligasyon, ang kanilang kita, ang agwat sa pagitan nila. Ang inyong kabuang buwanang pagbabayad ng utang ay 115,000. Ang inyong kabuang kita sa bahay pagkatapos ng buwis ay humigit kumulang 58,000. Tumingin ako sa kanila ng direkta. Lubog kayo ng halos 57,000 bawat buwan. Hindi yan sustainable. Ano ang gusto mo sa amin? Halos pabulong na sabi ni Paolo. Gusto kong harapin niyo ang isang pagpipilian, sabi ko. Maaari kayong manatili sa bahay na ito at ipagpatuloy ang pagbabayad, mamuhay sa loob ng mga limitasyon ng mga kahihinatnan na kayo ang gumawa, o maaari kayong umalis ngayon at gawin ang parehong mga pagbabayad mula sa ibang lugar. Ang mga utang ay hindi nawawala sa alinmang paraan. Ang promissory note na pinirmahan niyo ay mananatili kahit mag-bankruptcy. Ang collections agency ay may legal na kasunduan. Ang inyong credit ay sira sa loob ng maraming taon. Huminto ako, hinayaan silang tanggapin ang kabuuan ng kanilang sitwasyon. Kung mananatili kayo, susundin niyo ang aking mga patakaran. Babayaran niyo ang bawat pisong utang ninyo. Magtatrabaho kayo ng maraming trabaho kung kinakailangan para matugunan ang inyong mga obligasyon. Mamumuhay kayo ng tapat. Rerespetuhin niyo ang bahay na ito at ang katotohanan na ito ay aking ari-arian, hindi sa inyo. At kapag sina Tricia at Gian ay naging 18, hahayaan niyo silang gumawa ng kanilang sariling mga desisyon tungkol sa kanilang relasyon sa akin.
Ang mukha ni Sandra ay gumuho, hindi lubos na luha, ngunit malapit na. Ang babaeng nag-post tungkol sa mga designer na handbag at real estate sa Alabang ay ngayon humaharap sa isang kinabukasan ng trabaho sa retail at pagbabayad ng utang. Ang mga balikat ni Paolo ay bumagsak. Lahat ng pagsuway ay nawala sa kanya. Mananatili kami. Sabihin mo ng maayos, mahina kong sabi. Tumingin siya, nagtama ang aming mga mata. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, nakita ko ang isang bagay na parang pag-unawa doon. Hindi pagsisisi, ngunit pagkilala. Mananatili kami. Gagawin namin ang mga pagbabayad. Susundin namin ang iyong mga patakaran. Patag at talunan ang kanyang boses. Wala kaming ibang pagpipilian. May mga pagpipilian kayo, sabi ko. Ginawa ninyo ang mga iyon noong pinekin nyo ang aking pirma. Ngayon, nabubuhay kayo kasama nito. Pagkaalis nila, hiniling kong manatili si Atty. Reyes. Nanatili rin sina Tricia at Gian. Noong Hunyo 24, sinabi ko sa kanila, ina-update ko ang aking huling habilin. Ginawa na ni Atty. Reyes ang mga dokumento. 50% ng aking ari-arian ay mapupunta sa isang trust para kina Tricia at Gian na makukuha kapag sila ay naging 25. Ang isa pang 50% ay mapupunta sa isang charitable foundation para sa historical preservation. Tumingin ako sa aking mga apo. Sina Paolo at Sandra ay walang makukuha. Kinuha na nila ang kanilang mana at ginastos na. Ngayon, binabayaran nila ito pabalik. Basa ang mga mata ni Tricia, ngunit tumango siya. Inabot ni Gian at pinisil ang aking kamay. Ang bahay, ang aking mga pamumuhunan, ang aking mga koleksyon, lahat ay protektado, lahat ay nakadokumento. Kapag wala na ako, alagaan kayo. Huminto ako. Ngunit matagal pa yon. Sa ngayon, mayroon tayong pocket watch na kailangang tapusin. Hunyo 24. Nakaupo ako sa opisina ni Atty. Reyes habang sinasaksihan ng notaryo ang aking pirma sa bagong huling habilin. Bawat pahina, bawat sugnay, tinitiyak na ang mga taong sinubukang nakawin ang aking pamana ay walang matatanggap mula rito. Dumating ang Hunyo 28, isang linggo ng gabi. Humupa na ang init, nag-iwan ng komportableng init at malinaw na kalangitan. Si Tricia, Gian, at ako ay nakaupo sa aking workshop. Ang 1,887 pocket watch ay nakakalat sa aking workbench na pira-piraso. Ilang linggo na namin itong ginagawa. Bawat bahagi ay maingat na inayos. Bawat engrenahe ay tumpak na inilagay. Ito na ang huling piraso, sabi ni Tricia, hawak ang maliit na balance wheel. Kapag nailagay na ito, dapat na itong gumana. Kung gayon, tingnan natin kung nagbunga ang lahat ng ating pagod, sabi ko. Magkasama, binuo namin ang mga huling bahagi. Si Gian ang may hawak ng magnifying glass. Si Tricia ang naglagay ng balance wheel. Inayos ko ito gamit ang isang jeweler's screwdriver, bawat pagpihit ay sinusukat at sinasadya. Nang humigpit ang huling tornilyo, pinaikot ko ang korona. 3 buong ikot, pagkatapos ay 4. Nagsimulang tumiktak ang relos, tuloy-tuloy, ritmiko, tumpak. 138 taon matapos itong gawin, ang mekanismo ay gumagana ng kasingkinis ng araw na umalis ito sa pabrika. Ngumiti si Tricia. Tumawa si Gian. Naramdaman kong may lumuwag sa aking dibdib. Hindi lubos na kagalakan, ngunit malapit na. Lolo, sabi ni Tricia, pinapanood ang second hand na umiikot sa dial, naisip mo ba na patawarin na lang sila, sina mama at papa? Hayaan na lang. Pinag-isipan kong mabuti ang tanong. Ang pagpapatawad at mga kahihinatnan ay hindi magkasalungat. Mapapatawad ko sila sa pagiging mahina, sa pagiging sakim, sa paggawa ng mga teribleng desisyon. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbura ng mga kahihinatnan. Ninakawan nila ako. Kailangan nilang bayaran ang utang na iyon. Iyon ang katarungan. At pagkatapos, kapag nabayaran na nila ang lahat, saka sila matututo na mahalaga ang mga aksyon. Na hindi ka maaaring magnakaw at magmanipula at magsinungaling nang hindi hinaharap ang kabayaran. Tumingin ako sa relos, ang mga kamay nito ay patuloy na sumusulong. Iyon ang aral na karapat-dapat ituro. Kinuha ni Gian ang relos, idinikit sa kanyang tainga, pinakikinggan ang pagtiktak. Binigyan mo sila ng pinakamalaking pagkakataon. Ang pagkakataong maging tapat. Eksakto, sabi ko.
Kung ano ang gagawin nila sa pagkakataong iyon ay desisyon nila, hindi sa akin. Sa itaas, naririnig ko sina Paolo at Sandra na kumikilos, naghahanda para sa isa pang linggo ng trabaho, isa pang yugto ng pagbabayad, isa pang buwan ng mga kahihinatnan. Ang kanilang dream house ay bumaba sa 50 milyon, 20 milyon na mas mababa kaysa sa kanilang pinlano. Sira ang kanilang credit, wasak ang kanilang mga pangarap sa lipunan, ang kanilang kinabukasan ay nakasangla para bayaran ang mga utang na sila ang gumawa. At dito sa aking basement workshop, napapaligiran ng mga tumpak na mekanismo ng mga naayos na relo at ng mga apo na pinili ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan, naramdaman ko ang kasiyahan ng katarungang maayos na naisakatuparan. Tumitiktak ng tuloy-tuloy ang relos, binibilang ang mga segundo na nagiging minuto, mga minuto na nagiging oras, bawat sandali ay sinusukat, bawat engrenahe ay nasa tamang lugar, bawat bahagi ay gumagana ng eksakto tulad ng nararapat. May mga taong ginugugol ang kanilang buhay sa paghahanap ng mga shortcut, sa pagnanakaw ng hindi nila pinaghirapan, sa pagmamanipula at pagsisinungaling para umunlad. Hindi nila kailanman natutunan na ang sirang tiwala, tulad ng isang sirang relos, ay nangangailangan ng maingat at matyagang trabaho upang ayusin, at may mga pinsala na kapag nagawa na, ay nag-iwan ng permanenteng marka. Ngumiti ako, pinakikinggan ang ritmikong pagtiktak ng pagkakagawa mula pa noong 1887 na muling binuhay sa pamamagitan ng pasensya at katumpakan. Naibalik ang katarungan, napanatili ang balanse, ang oras ay sumusulong bawat segundo patungo sa kung anuman ang susunod. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Para mapakinggan ang susunod na kwento, ay click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.